Sir? Pwedeng magtanong? Aniya sabay ngisi. Kunot nung nilingon siya nito. Ano yun? Sang private island po sa Boracay tayo pupunta? Umiling ang lalaki. Surigao ang destinasyon natin, hindi sa Boracay. Nagulat siya. Akala niya Boracay. Kasi yan ang sabi ni Deandra noong una. Natawa siya. Nagbago palang location. Pabigla-bigla naman yata. Nanatiling kunot no ang lalaki sa sinasabi niya. Ani mo nababaliw na siya. Anong nagbago? Iyon naman talagang original na destinasyon natin. Hindi ka ba na-orient matapos ka nilang ihar? Para maging personal maid ni Sir Herman Claveria? Nalito siya. Sinong Herman Claveria? Personal maid ako ni Deandra Orsonal. Hindi sa tam sinasabi mo. Patawa-tawa pa siya. Akala niya nagbibiro lang ang lalaki. Pero seryoso pa rin ang mukha nito. Saka siya natigilan at namilog ang mga mata na tinitigan nito. Hindi nga, bulalas niya. Nanatiling seryoso ang mukha ng lalaki kaagad siyang lumingon sa labas. Malayong-malayo na sila mula sa building na pinanggalingan nila. Problemado na binalik niya ang tingin sa kasama niya. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. 7:30 ng umaga. Abala ng kapaligiran at kanya-kanyang hakbang ng may bilis ang mga tao sa paligid. Pakikita mong lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang importanteng bagay na gagawin. Isa na doon si Samsa, na maliban sa bitbit na maleta sa isang kamay ay mayroon pa sa isang kamay. Nagmamadali ang dalaga at tila may humahabol sa paglalakad nito. Kausapin mo itong PA rito. Ang bagal mo. Dapat kasi 5:00 pa lang nandito ka na. Ani ni Deandra. Nagbubunganga na ang artista niyang amo. Maaga pa nga siyang nakarating. 9 pa naman ang alis ng babae. Lahat ng mga bagay na nakalagay sa to-do list ni Deandra ay sinunod niya. Binili niya pang iba. Papausbong pa lang ang career ni Deandra. Hindi rin masyadong sikat kahit matangkad at maganda. Katulad ng ibang sumisikat ngayon na mga artista. Kaya tinatanggap nito ang mga gigs. Hindi para kumita kundi para makilala pa ng marami. Di makabasag pinggan si Deandra sa publiko, ngunit ganito ang totoong ugali ng babae kapag patago. Ang kupad-kupad kasi. Hanggang ngayon tanga-tanga pa rin. Dapat nung nakaraan mo pa inayos lahat, hindi yung alanganing oras na. Kausapin mo nga tong bobo kong katulong? Ani ni Deandra sa PA. Tapos ang PA na nagsalita sa susunod. Hello, miss? Naririnig mo ako? Binigay nito sa ang pangalan ng building na papasukin niya. Dumiretso ka na sa rooftop. May halipad roon. Gagamitin natin ang company helicopter para ihatid tayo sa Kalapan. Napag-alaman niyang Boracay ang target ng team ng amo para sa isang photoshoot. Hindi kalakihan ang project pero pinatos na rin ng amo niya dahil sa matinding pangangailangan. Pumasok siya sa isang building. Isang receptionist na nakangiti ang kaagad na sumalubong sa kanya. Nasa rooftop, miss. Mag-elevator ka lang hanggang sa rooftop. Anito nang magtanong-tanong siya rito. Okay. Salamat. Ani at bahagyang nagbaw sa babae. Sinunod niyang sinabi nito habang daladala niya ang malalaking maleta. Hirap na siya, pero kailangan niyang makaabot para hindi siya mapagalitan. Tiyak niyang makakatikim na naman siya ng insulto mula sa amo. Oras na late siya. Nang tumunog ang elevator ay kaagad din iyon nagbukas. Narating niyang rooftop. Bumuliga sa kanyang tunog ng chopper habang palabas siya. Akala niya ay 9 pa siya aalis. Bakit umaandar ng sasakyang panghimpapawid? Nandito ka na pala. Sige na, sakay na. Isang naka-black suit ang sumalubong sa kanya. Tinignan niya ang paligid. Walang amo niyang si Deandra. Naisip niya baka papunta pa lang ang babae. Kaya siya pinagalitan. Kasi ngayon talaga sila aalis.
First time niyang sumakay sa chopper kaya medyo kabado siya. Fasten your seatbelt. Utos sa kanya ng lalaking nakasuit. Tumango siya at tinignan niya ang seatbelt niya. Kaagad niyang inayos iyon. Huminga siya ng malalim tapos tinignan ang labas. Papunta na kami ng private island. Copy. Tumunog ang radio ng isa sa kasama niya. Nilingon niya ito, kumunot ang noo niya nang mapagtantong hindi naman private island ang Boracay. Matapos ng lalaki sa kausap, ay nagsimula ng umangat ang chopper. Napahawak siya ng mahigpit sa seatbelt niya. Sobrang kabado siya lalo pat may takot siya sa mga heights. Kalaunan, habang nasa himpapawid sila, ay medyo kalmado na siya. Saka siya bumaling sa katabi niyang nakasuit. Sir, pwedeng magtanong? Aniya sabay ngisi. Kunot noong nilingon siya nito. Ano yun? Saang private island po sa Boracay tayo pupunta? Umiling ang lalaki. Surigao ang destinasyon natin, hindi sa Boracay. Nagulat siya. Akala niya Boracay kasi yan ang sabi ni Diandra noong una. Natawa siya. Nagbago palang location. Pabigla-bigla naman yata. Nanatiling kunot ang noo ng lalaki sa sinasabi niya. Ani mo nababaliw na siya. Anong nagbago? Yun naman talaga ang original na destinasyon natin. Hindi ka ba na-orient matapos kang i-hire para maging personal maid ni Sir Herman Claveria? Nalito siya. Sinong Herman Claveria? Personal maid ako ni Diandra Orsonal. Hindi sa taong sinasabi mo. Patawa-tawa pa siya. Akala niya nagbibiro lang ang lalaki. Pero seryoso pa rin ang mukha nito. Saka siya natigilan at namilog ang mga mata na tinitigan nito. Hindi nga. Bulalas niya. Nanatiling seryoso ang mukha ng lalaki. Kaagad siyang lumingon sa labas. Malayong malayo na sila mula sa building na pinanggalingan nila. Problemado na binalik niya ang tingin sa kasama niya. Kapag sinabi niyang mali siya ng sinakyang helicopter, ay baka ihulog siya nito mula roon. Hindi niya talaga kilala ang Herman Claveria na iyon. Ngumisi siya sa kasama niya. Kunot pa rin ang noo na umiling-iling ito. Kaagad niyang kinuha ang phone niya sa bulsa. Kaagad niyang chinek. Nakasampung missed calls na si Diandra, ibig sabihin talagang lagot siya. Kaya lang mas lagot siya ngayon kasi hindi niya kilala ang taong may-ari ng sinasakyan niya ngayon. Hindi niya alam kung anong gagawin sa kanya oras na nakarating sila sa private island na yon. Nagtipa siya ng message. To Ma'am Sungit. Ma'am Diandra, tatawagan ko po kayo pagkarating ko roon. Ano man ang mangyari sa akin, sana mabuhay po kayo ng payapa at masigla. Ingatan niyo pong health niyo. Malditang amo niya pero matagal na siyang personal maid ng babae. Kaya medyo napalapit na rin ang loob niya rito. Ilang saglit ay tumunog ang phone niya. Kaagad niyang pinatay ang tawag nito. Ilang saglit ay nag-send ito ng text. From Madam Sungit. Nasaan ka ng punyeta ka? Sa dami ng padamdam na ginamit ito ay tiyak niyang umuusok na ito sa galit. Kaya kaagad niyang pinatay ang phone. Pambihira. Mula sa puso ng text ko. Tapos re-replyan lang ako ng ganon. Napanguso siya. Nakagat niyang ibabang labi. Hindi niya alam kung anong kahantungan ng lahat ng ito. Anong klaseng taong Herman Claveria na iyon? Hindi niya alam kung ilang oras ang tinagal bago nila narating ang mismong lugar. Nagising siya nang yugyugin siya ng kasama niya, pinahid niyang laway niya at inayos ang sarili. Namimigat mang mga mata niya nang tingnan niya ang paligid. Ilang saglit siya kumurap-kurap hanggang sa namilog ang mga mata niya nang makita kung gaano kagandang paligid. Sumunod ka sa akin. Ani sa kanya ng tauhan. Dali-dali naman siyang sumunod. Dala-dala ang dalawang malata. Napatingin sa dala-dala niya ang tauhan. Ngumisi siya. Ganito lang talaga ako pag mag-impake. Aniya. Tapos ay seryosong nagpatuloy sa paglalakad ang lalaki. Hindi niya alam kung papaano siya makakaalis sa lugar na yon. Hindi niya alam kung papaano niya i-explain sa mga ito na hindi talaga siyang maid ng mga ito.
Pumasok sila sa isang dambuhalang library na manghasya sa dami ng mga libro roon. Ngunit naagaw ang atensyon niya sa lalaking nakatayo sa malaking glass wall. Matangkad, malapad ang balikat, kakaibang aura ng lalaki. Nang humarap ito, ay napasinghap siya. Parang gustong isigaw ng isipan niya kung gaano ito kagwapo. Tulala pa rin si Samsa kahit ng mismong assistant na ang kaharap niya. Hindi niya alam kung nakaapak pa rin sa sahig ang mga paa niya. Pakiramdam niya kasi parang nakalutang siya sa mga oras na yon. Kaya siya kumuha ng personal maid dahil masalan si Mr. Claveria. Nalaman ko sa isa sa bodyguard na marami ka pang hindi alam sa amo natin. Kaya ito ang simple information para malaman mo kung anong likes and dislikes ni Mr. Claveria. Inilapag ng assistant ang makapal na folder sa harapan niya. Napakurap-kurap siya. Marunong siyang magluto. Maselan din si Deandra kaya alam niya. Kaya lang nga hindi talaga siya ang maid ng lalaking yon. Hindi siya dapat nandito. Nakagat niyang ibabang labi at huminga ng malalim. Hindi pwedeng pumalpak ka sa bagay na to. Hindi mo magugustuhan kapag si Mr. Claveria nang nagalit. Kaagad siyang napalingon sa babae. Bakit? Tatanggalin ba kapag pumalpak ako? Kapag tinanggal siya baka kauwi na siya, mas okay yon. Kumunot ang noon nito. Magbabayarin ka ng 1,000,000. Namilog ang mga mata niya at napalunok. Mukhang hindi maganda yon. Napakaamot siya sa ulo at sinimulan ng basahin ang laman ng folder. Mukhang wala na rin naman siyang choice. Nang makaalis ng babae ay kaagad niyang kinuha ang phone niya at tinawagan ang numero ni Deandra. Where the hell are you? Unang bungad pa lang, matatanggal ka agad ang tutuli mo sa lakas ng boses ni Deandra sa kabilang linya. Kalma lang po. Kumalma? Talaga lang ha? Pagkatapos mo akong takasan, bruha ka? Subukan mo lang magpakita sa akin, kakalbuhin talaga kita. Bulyaw nito. Napalunok siya. Hindi po ako tumakas. Ano po kasi? Shut up. Huwag ka na magpaliwanag. Pagkatapos kitang pasahuran, tatakasan mo lang ako? Tapos nagtuloy-tuloy ng pagbubungangan ni Deandra. Kaya para di matutuloy ang tenga niya, anilayo niyang phone niya. Hinayaan niya magsalita si Deandra roon. Mabaliw ito sa kakasalita tapos walang nakikinig. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang mag-explain sa assistant ni Mr. Claveria. Kailangan niyang umamin na talagang hindi siya ang katulong na pinadala roon, na nagkamali siya ng building na napuntahan. Narealize niya kanina na mali ang nabasa niyang pangalan ng building. Del Claveria Hotel iyon at hindi Claveria Prime Building. Tapos nagkaroon pa ng parehong may chopper na paalis. Kaya hayon, sa ibang chopper siya sumakay. Tapos sa huli, heto't natagpuan niyang sarili na nandito na sa isla na ito. Sa isang malaking private island na pagmamayari ng napakayamang si Mr. Claveria. Naalala niya naman nung una niya itong makita kanina sa library. Nagpunta sila roon upang sabihin kay Mr. Claveria na nakarating na sila. Saglit niya lang itong nakita pero natulala talaga siya sa itsura ng lalaki. Sobrang gwapo nito. May mga nakatrabaho si Deandra sa mga poging artista. Ang iba ay model. Nakita niya na ang lahat, ang mga iyon ng malapitan. Oo, gwapo, malakas ang appeal pero parang may kulang. Ibang level talaga si Mr. Claveria. Parang gusto niyang hawakan ng lalaki sabay tanong, nang totoo ka ba? Tao ka ba talaga? Ang problema, nakakatakot daw magalit si Mr. Claveria. Kaya nga sa mga oras na yon ay kabado siya. Hindi pwedeng magstay siya roon kaya kailangan niyang kausapin ng assistant. Tama pong mga narinig niyo. Hindi nga po ako ang totoong maid na pinadala rito. Kasalanan ko po ito. Maling building ang napuntahan ko. Mabilis po ang mga pangyayari, hindi na ako nakapag-explain. Pagkatapos ganitong nangyari tapos hindi niya matuloy-tuloy ang sasabihin dahil sa kaba. Gulat na gulat pa rin ang assistant na si Miss Tongkatso.
Ilang saglit ay iritadong na maiwang ito. Anong inaasahan mong gagawin ko? Anong gusto mong sabihin ko kay Mr. Claveria? Napuwin ka kasi nagkamali ka? Alam mo bang pinasok mo? Iritasyon at takot ang makikita sa mga mata ni Tonkatsu. Halatang hindi biro ang kinasadlakay niyang sitwasyon. Hindi ka uuwi. Namilog ang mga mata niya nang tingnan ang babae. Po? Total nandito ka na. Heto. Tapos ay may inilapag na papel si Miss Tonkatsu. Nagtaka siya nang tingnan ng blankong papel. Ilagay mong lahat tungkol sa naging trabaho mo. Lahat ng experience mo at background mo. Ano to tapos inabot sa kanya ang ballpen. Napilitan siyang ilagay ang lahat ng hinihingi nito. Tapos ay tiningnan si Miss Tonkatsu nang isulat niya. Tumango-tango ito at binalingan siya pagkatapos. Good. So kailangan mong samahan si Mr. Claveria for 1 month. Tatapusin mong 1 buwan dito at pwede ka nang umuwi nun pagkatapos. Aniya sa kanya ng assistant. 1 buwan? Napatayo siya sa gulat. Tumango si Miss Tonkatsu. Oo. O baka gusto mong sabihin ko kay Mr. Claveria ang lahat at pagbayarin ka. Pumili ka lang. Napalunok siya at unti-unting naupo. Hindi niya alam kung ano itong pinasok niya. Mukhang mapapasubo pa nga yata siya. Pero 1 buwan lang naman. Tapos nanay, makakabalik na siya sa dating trabaho niya. Babalik na ulit siya sa malditang si Deandra. Pero at least si Deandra kilala niya, di tulad ni Herman Claveria. Maliban sa mayaman ay nakakatakot pa yatang magalit. Kagat-kagat ang hinlalaki nang pagmasdan niyang maniluto. Mahilig sa seafood si Herman. Kaya lahat ng seafoods na available ay niluto niya sa iba't ibang putahe. Kaya lang masala daw ang lalaki kaya hindi siya kumbinsido kung maayos niya bang naihanda ang lahat. Paano kung hindi pasado sa lalaki? Good evening, sir. Namilog ang mga mata niya nang marinig ang nagsalita. Si Miss Tonkatsu pala. Ito kasi ang nagsabi kay Herman na ready ng pagkain sa baba. Kaagad siyang nagbow at nang mag-angat siya ng tingin ay nagtama ang mata nila ni Mr. Claveria. Bagyan na naman siyang natulala. At nang matauhan ay napailing-iling siya, pakiramdam niya, nagmukha siyang tanga. Kaagad niyang kinuha ang babasaging pitzel para salinan ang baso ng lalaki. Nangingindig ang kamay niya. Hindi naman siya ganito kay Miss Deandra, pero sa lalaking to, kinakabahan siya. Are you nervous? Hindi naman siguro laso nitong pagkain hinanda mo. Namilog ang mga mata niya dahil sa sinabi ng lalaki. Naku sir, hindi po. Hindi naman pa ako mamamatay tao. Bulalas niya sa gulat. Kakakilala pa nga lang nila. Inaakasahan niya siya. Umangatang malagong kilay ng lalaki dahil sa sinabi niya. Honest to God po, tubuan man ako ng butlig sa puwet. Patuloy niya nang mapansin niyang tila hindi pa rin kumbinsido si Herman sa sinabi niya. Kaya lang matapos siyang sabihin ang panghuli ay napansin niyang natigilan ng lalaki. Matagal bago niya napagtanto kung anong nasabi niya. Miss Samsa. Bulalas ni Miss Tonkatsu na nagulat din sa sinabi niya. Napakabastos nga ng sinabi niya, lalo pat nasa harapan sila ng pagkain. Baka mandiri ang lalaki. Imbis na kumain, ay baka mawalan pa ito ng gana. Nako, sorry po sir. Aniya. Tapos biglang lumapit si Miss Tonkatsu at hinawakan siya sa braso. Pasensya na po sir. Hindi na mauulit. Magaling na cook si Miss Samsa, pero minsan matabil din ang dila. Pasensya na po ulit. Pagsasabihan ko siya. Magalang na hinging paumanhin ni Miss Tonkatsu. Nanatiling nakatitig sa kanyang lalaki. Hanggang sa makaalis siya sa hapag, ay nakatitig pa rin sa kanya ang lalaki. Naisip niya tuloy na baka malala talaga ang sinabi niya. Sobrang ginalit niya yata ang lalaki para titigan siya ng ganon. Unang araw pa lang, tapos palpak kaagad siya. What more kapag natagal pa siya roon? Baka ipakain siya sa pating kapag mas lumala pa. Hindi na siya makakabalik sa dating buhay. Mas kakayanin niya pa ang mga
pagbubunganga ni Miss Diandra kaysa makipagbasag ulo siya sa mga pating balang araw. Mamamatay nga yata siyang virgin. Sa kabilang banda, tahimik na pinagmasdan ni Herman ang mga seafood sa harap. Ang totoo ay gusto niyang makita ang mga ganoong putay sa tuwing naglalaylo siya sa pribadong isla na ito. Tila bumabalik siya sa nakaraan sa tuwing nandito siya. Kaya lang sa pagkakataong iyon ay hindi niya inaasang maririnig niya ulit ang salitang iyon matapos ang ilang taon. Honest to God, tubuan man ako ng butlig sa puwet. Umalingangaw ang salitang iyon sa isipan niya. Isang tao lang ang naalala niyang gumagamit ng ganoon. Sa isipan niya ay tumatak ang mukha ng batang babae na nakangiti. Ang batang iyon ay ang kababata niya na ilang taon niya nang hindi nakikita. Humugot siya ng malalim na paghinga. Hanggang ngayon ay dala-dala niya pa rin ang alaala kasama ang batang babae na iyon. Tumayo siya. Ilang saglit ay bumalik si Miss Tungkatso. Pasensya na po ulit, sir. Ulit nito. Tumango siya. Tawagin mo ang hardinero, pati ang babaeng nagluto nito. Kumain kayo at mamaya na ako. Dahil po ba sa... Umiling siya. Not that. That's fine for me. Kumain na kayo bago pa lumamig ang pagkain. Ngumiti ang babae. Sige po. Salamat po. Tapos ay umakyat na siya at nagtungo sa silid niya sa taas. Nagsalin siya ng alak sa baso niya at tumayo malapit sa glass wall upang pagmasdan ang tanawin sa labas. Ngunit ibang nakita niya. Nakita niyang tagaluto na iyon at kausap ang may edad na hardinero. Anong pangalan niya? Bigla na lang iyong namutawi sa bibig niya. Samantala, napangiwi si Samsa habang nakikinig sa mga sinasabi ng hardinero. Pati ang hardinero ay kakilakilabot din ang mga pinagsasabi tungkol kay Herman Claveria. Yung isang katulong dito, bigla na lang nawala matapos sagutin sa sir, kaya dapat maging magalang ka. Napanguso siya. Magalang naman po ako. Nagulat ako kanina kasi sinabi niyang baka raw lasunin ko siya. Hindi naman ako ganong tao. Tsaka, nanginig lang naman ako kanina kasi kinakabahan ako. First time ko sa trabaho kaya kabado ako. Sinasabi ko lang na maging mag-alang ka at katakutan mo si sir. Kasi hindi mo siya kilala. Nakakatakot pa siya sa inakala mo. Napakurap-kurap siya. Pakiramdam niya tuloy nakatakas siya sa kamatayan kanina. Umalis ang hardinero kalaunan at tahimik siya napaisip sa hardin. Parang gusto niyang maiyak. Parang gusto niyang umalis kaagad doon. Kung alam niya lang na halimaw palang amo nila doon, di sana tumalo na lang siya sa dagat noong papunta pa lang sila doon. Napangisang hardinero nang makitang reaksyon ng bagong tagaluto. Alam niyang natakot ang babae sa sinabi niya. Mukhang natakot mong husto ang babaeng iyon, Pilasyo. Sa lubong ni Miss Tungkatso sa hardinero. Ngumisi si Pilasyo. Dapat lang, masyadong mabait si Herman. Ayoko maulit ang nangyari noon. Baka abusuin lang kapag nalaman nilang babait siya. Iyon lang ulit ang gawin natin sa mga susunod na tagaluto sa bahay na ito. Alis din siya pagkatapos ng 1 buwan. Hindi na rin naman siya magtatagal. Kumunot ang noon ni Pilasyo. Bakit naman 1 buwan lang? Tinakot mo ba siya ng todo? At nagdesisyon siyang umalis kaagad? Umiling si Miss Tungkatso. Ang totoo ay, isa rin siyang katulong. Kaya lang, at hindi talaga siyang katulong na dapat ipadala rito sa isla. Nagkamali siya ng chopper na sasakyan kaya't hindi sinasadyang napadpad siya rito sa isla. Nagulat ang hardinero. Nakakagulat yun ah. Ngayon lang nangyari yan. Napabuntong hininga si Miss Tungkatso. Kahit ako ay nagulat din. Parang maiyak si Samsa habang pinagmamasdan ang karagatan. Ito na yata ang huling paghinga niya. Pakiramdam niya ay doon na matatapos ang lahat. Nai-imagine niya ang babaeng sinilid sa sako tapos hinagi sa dagat. Dahil lang doon sa sinabi ko papatayin niya ako? Wala pa siyang puso? Abdo? Atay? Paano niya magagawa yun sa isang
Hamak na tagaluto na walang ibang hangad kundi ang simpleng buhay. Kainis. Di ko man lang naranasang makipag-date bago matsugi. Madrama siyang napahawak sa dibdib. Nasa gitna siya ng karagatan. Sakay ng yacht na pag-aari ni Herman Claveria. Guess what? Kasama niya rin si Herman. Silang dalawa lang. Ito na ba yung sinasabi ng hardinero? Matutulad ba siya roon sa isang katulong na bigla na lang daw nawala matapos sagutin si Mr. Claveria? Diyos ko naman. Pala ko pang gulpin si Miss Deandra. Bago mo man lang ako kunin. Maraming kasalanan sa akin ang impactang yun. Bulalas niya. Hey. Napatalon siya sa gulat nang may biglang magsalita sa likuran niya. Nang lingunin niya ay nakita niyang pag-ahon ni Herman. Ang mala-Adonis niyang killer. May towel. Anito sabay lahad ng kamay. Sa kanya naalalang hawak-hawak niya nga pala ang towel nito habang nagdadrama roon. Heto po. Aniyat ngumisi sabay bigay ng towel. Tumingin siya sa malaking kamay nito. Isang saka lang nito. Bali ang leeg niya. Tapos umakyat ang tingin niya sa braso nito. Maugat. Tiyak niyang malakas. Malaki ang braso. May biceps. May abs. Namilog ang mga mata niya at kaagad na nag-iwas ng tingin. Papaano napunta ang mga mata niya sa abs nito? Anong connect noon sa pagpatay sa kanya? Handa na po ang pagkain. Aniya habang nakatingin sa kung saan. Hinding-hindi na siya lilingon ulit sa abs nito. Mamamatay siyang malinis ang puri. Okay, let's eat. Kumunot ang noo niya. Wala pong lasa niyan. Sinabi ko ba? Umangat ang kilay nito. Umiling siya. Sinabi ko lang po. Then, let's eat. Tapos inilahad ang daan. Tungo sa mesa. Wala siyang choice kundi sumabay na nga lang sa pagkain. Kung balak nitong isalvage siya pagkatapos nito, at least mamamatay siyang busog, di ba? Steak ang inihanda niya. Tapos may seafoods ulit. Pinakulo ang king crab at kung ano-anong seafoods ang nasa gitna. Nagulat siya nang bigla siyang bigyan nito ng kutsara. Sa isip-isip niya, napaka-gentleman naman ang killer niya. Inabot ng 2 araw ang pagstay nila sa laot. Tinatanaw niya ang karagatan habang inaasikaso ang inihaw na pusit. Hindi pa umaahon ang lalaki kaya namewang siya. So far, mukhang wala pang balak ang lalaki na isalvage siya o ipakain sa pating. Ilang saglit ay napansin niya ang lumalangoy na lalaki papalapit sa yate. Nang makarating ito ay itinapon nito sa sahig ng yacht ang mga isda na huli nito. Hala, huli mo lahat to? Namamangha na tinignan niya ang mga isda sa lapag. Yeah. Simpleng sagot nito, sabay lapag ng pana nito sa tabi. Wow! Masarap isabaw lahat itong huli mo. Aniya, natuwa siya. Ngayon pa lang ulit siya nakakita ng preskong isda at bagong huli talaga. Natigilan siya at nagbalik sa isipan ang isang senaryo. Ang senaryo kung saan nakaabang siya sa dalampasigan at naghihintay ang bangka na palapit sa kinaroroonan niya. Naalala niyang naging buhay niya sa nakaraan bago siya humantong sa ganitong sitwasyon. Gawin mong gusto mo. Patuloy ni Herman habang pinupunasan ng towel ang katawan. Tumango siya habang nakatingin sa kawalan. Inaasikaso niya kaagad ang lulutuin. Lahat ng sangkap ay nihanda niya. Nang makapagluto ay sabay ulit silang kumain ng lalaki. Maayos ang hapon. Ang gabi ay tahimik. Walang kahit na anong matatanaw sa malayo maliban sa kalangitan at karagatan. Nanatiling ganun hanggang 10 ng gabi. Ngunit hindi nila inasahang hanggang doon lang ang kapayapaang iyon. Dahil ang mga sumunod na nangyari ay hindi nila inasahang pareho. Nagising siya sa malakas na alog ng yacht. Kaya agad siyang lumabas. Tulala siya at hindi makagalaw nang makita ang malaking alon sa dagat. Malakas ang ulan na sinabayan pa ng kidlat. Tingnan mo ako. Tingnan mo ako. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Pakiusap. Huwag mong ipikit ang mga mata mo.
Umalingango sa isipan niya ang mga salitang iyon. Manman. Manman. Wala sa sariling sambit niya. Nagbalik sa isipan niya ang mga nangyari noon. Ang trauma noon ay nagbalik nang makita niya ang malalaking alon sa harapan niya. Si Manman, ang lalaking halos magbuwis ng buhay para lang sagipin siya sa malalaking alon na ito noon. Ang lalaking ilang taon niya nang hindi nakita. Ang lalaking nanatili na lang sa kanyang nakaraan. Nabuhay muli ang malaking takot sa puso niya nang masaksihan muli ang eksenang ito. Ang alon na tila walang sinasanto. Ang malakas na ulan. Ang kidlat. Lahat ng iyon ay nagpanginig sa buong katawan niya. Samsa. Narinig niya ang boses ni Herman, pero hindi niya ito nilingon. Nanatili siyang wala sa sarili habang nakatitig sa mga alon. Basang-basa na siya ng ulan, ngunit wala siyang pakialam. Ang iniisip niya ay tatao bang yate at malulunod silang pareho. Kasabay nun ay ang panginginig ng mga daliri niya, hindi na siya makagalaw sa takot. Samsa. Hanggang sa biglang gumalaw ang yate at nadulas siya. Hindi niya na nagawang kumapit sa barandilya. Ang malala pa ay nabagok ang noo niya sa barandilya bago siya tuluyang nahulog sa tubig. Bumulusok siya sa tubig. Nagpanik siya. Kulang na lang lumuwa ang puso niya sa dibdib dahil sa lakas ng kabog niyon. Hanggang sa nanlabo ang paningin niya. Huling napansin niya ay may figura ng lalaking bumulusok sa tubig at lumangoy palapit sa kanya. Bumubuka ang bibig nito na animo may gustong sabihin ngunit hindi niya maintindihan. Hanggang sa tuluyan ng nagdilim ang paningin niya. Naglaho lahat at wala na siyang maramdaman pa. Muling nakita niya sa isipan niya ang mukha ni Manman. Nakangiti ang kababata niyang si Manman. Paglaki ko, hahanapin kita. Pangako yan, Sasa. Iyon ang huling salita na pinanghawakan niya hanggang ngayon. Hanggang sa mga oras na ito ay umaasa siyang babalikan siya ng kababata. Umaasa siyang magkikita ulit sila. Kaya lang ay hindi yun nangyari. Kinagabihan, Sir Herman, walang malay ang babae habang nasa ere sila sakay ng helicopter matapos silang ma-rescue. Hindi malaman ang sugat sa noo ni Samsa, ngunit ipapasitiskan niya pa rin iyon. Gusto niyang manigurado. Ilang saglit ay narinig niya ang pag-ubo ni Samsa. Kaagad niyang dinaluhan ng babae. Wala ito sa sarili, namumutla at halatang takot na takot pa rin. Tumingin-tingin ito sa paligid. Nang makita siya nito, ay kaagad siya nitong niyakap. Napasinghap siya nang maramdaman ang init ng katawan nito. Pareho silang may tuwalya dahil basa pa ang mga damit nila. Nilalamig siya kanina ngunit naglaho iyon nang yakapin siya ng babae. Malulunod tayo. Nanginginig nitong sambit. Dahan-dahan niyang inangatang kamay at gumanti ng yakap. Tinapik-tapik niya ang balikat nito upang kumalma ito. Calm down. It's okay. Ligtas na tayo. Aniya sa malumanay na boses. Ramdam niya pa rin ang panginginig nito habang nakasubsob sa dibdib niya. Hanggang sa nakatulog ito habang yakap-yakap niya. Saka lang naging kalmado ang paghinga ng babae. Nakaramdam siya ng guilt. Pinilit niya itong sumama sa kanya kahit alam niyang may possibility na sumama ang panahon. Napansin niyang may trauma si Samsa sa ganun nang makita niya ito kaninang tulala habang nakatingin sa mga alon. Pagkarating nila sa islay, diniretso ko agad siya sa loob ng mansyon. Buhat-buhat niya ang babae. Kitang gulat sa mga mukha ni na Miss Tungkatso at Manong Pilasyo. Pakiasikaso sa kanya, Miss Tungkatso. Maya-maya ay darating ang family doctor upang i-check ang kalagayan niya. Aniya kay Miss Tungkatso. Opo, sir. Tapos ay kaagad na sumunod sa kanyang assistant. Dinala niya ito sa silid niya upang doon muna mamahinga ang babae. Hindi alam ni Samsa kung papaano pa pakiharapan Sir Herman matapos siyang malaman ang nangyari. Nagising siya sa silid ng lalaki kinabukasan at nalamang inasikaso siya ng mga ito sa bahay hanggang sa magising siya.
Kasalanan niya naman yun. Dinala-dala niya pa kasi ako sa dagat. Aniyat na panguso. Nagigilty rin siya. Inisip niya pa man din na masama ito noong una. Mabait naman pala talaga. Nagdrawing siya ng bangka tapos may sakay na 2 tao. Babae ang isa at lalaki ang isa. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang ginuhit sa buhangin. Matapos ang nangyaring yun ay hindi na siya masyadong nagpapakita kay Herman. Siyempre, nahiya siya sa lalaki. Hindi niya kayang pakiharapan nito. Matapos siyang magluto ay kaagad siyang aalis sa kusina. May isang beses na hindi niya nalagyan ng kutsara at tinidor ang plato ni Herman bago umalis. Dahil sa pagmamadali, marami siyang nakaligtaan. Kakain na tayo. Anis sa kanya ni Manong Pilasyo, ang hardinero roon. Tumango siya pero nakatago siya sa likod ng haligi ng mansyon. Kumunot ang noo ni Manong Pilasyo nang mapansin na nakakubli siya roon. Ano bang pinagtataguan mo riyang bata ka? Hinila siya nito na ikinabigla niya. Kaagad siyang umatras at nagtago ulit. Kumunot ang noo ng matanda sa reaksyon niya. May ginawa ka bang hindi maganda? Umamin ka. Ano ito na inakusahan pa siya? Namilog ang mga mata niya. Wala po bakit para may kinakatakutan ka riyan? Umiling siya. Wala naman. Sumilip siya ulit tapos nang mapansin na wala na si Herman sa kusina ay kaagad siyang lumabas. Naku, bigla akong nagutom. Kain na po tayo. Aniya sa matanda sabay una sa paglalakad. Nagtitira si Miss Tungkatso para sa kanila kasi ayaw ni Herman na kumakain sila ng tira-tira nito. Halatang malaki ang respeto ni Herman kahit sa mga tauhan nito. Magana siyang kumain habang panay ang sulyap sa kanya ni na Miss Tungkatso at Manong Pilasyo. Wala siyang pakialam sa mga tinging pinupukol ng dalawa. Basta't gutom siya, kakain siya. Matapos siyang kumain at nakapag-ayos sa kusina, ay dumiretso siya sa dalampasigan at humiga-higa sa lounge. Doon malapit sa niyog. May dala siyang takip para paglaban sa lamig ng hangin sa dalampasigan. Kalmado ang paligid, hindi ganun kalakas ang hangin. Maraming bituin sa langit at malaki at maliwanag ang buwan. Kumuha ulit siya ng stick tapos gumuhit ulit kung ano-ano sa buhangin hanggang sa gumuhit ulit siya ng bangka katulad ng ginuhit niya kaninang umaga. Laman ng bangka sa guhit niya ang 2 bata na lalaki at babae. Manman. Banggit niya sa pangalan ng lalaking bata sa bangka. Ang babae ay siya, tapos ang lalaki ay si Manman. Tapos ay bumalik siya sa pagkakahiga sa lounge at pumikit hanggang sa hindi niya namalayang nakatulog na siya roon. 7 p.m. nang mapansin na Herman ang paglabas ni Samsa mula sa mansyon. Nagpatuloy siya sa pagtipa sa laptop niya. Sa isang taon ay 1 beses niya lang ginagawa ang pagbabakasyon sa isla. Kaya lang hindi niya maiwasang tanggapin ang ibang trabaho lalo na kapag kailangan na kailangan ang tulong niya. Habang ginagawa ang ibang papeles ay panay ang sulit niya sa monitor. Umabot ng 11 p.m. Pero hindi niya napansing pumasok si Samsa sa loob. Kaya tiningnan niya ang review sa CCTV sa hallway papasok sa maid's quarter. Pero wala talagang Samsa na pumasok maging sa banda roon. Ang pamilyar na kaba ang kaagad niyang naramdaman. Kaagad siyang tumayo upang tawagan ang tauhan na nakatoka sa mga CCTV sa buong isla. Check all your monitors. Aniya sa tauhan na may kahalong kaba. Nagtagis ang bagang niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kokote ng babaeng iyon para umalis ng gabi. Tumawag muli ang tauhan niya upang ibalitang natuntunan nito ang lokasyon ni Samsa. Nasa dalampasigan po, sir. Anito? Kaya kaagad siyang umalis. Dalang flashlight. Kahit alam niya kung saan matatagpuan ang babae ay kabado pa rin siya. Mabilis ang mga hakbang niya hanggang sa makarating siya sa dalampasigan. Sa huli nakita niya si Samsa. Nakahilata sa lounge sa dalampasigan. May takip na tela. Napasapo siya sa noo. Mukhang himbing na himbing sa pagkakatulog ang babae. Tapos siya halos lumuwa na ang puso sa kaba. Bakit ba kasi nag-react naman siya agad ng ganon?
Alam niya naman na safety ang isla lalo pat may nakabantay 24/7. Akmang lalapitan niyang babae nang matigilan siya. Natigilan siya. Hindi dahil kay Samsa kundi dahil sa guhit na nakikita niya sa buhangin. Tulala na palipat-lipat ang tingin niya kay Samsa at sa guhit. Ang stick na ginamit nito ay nakalagay sa tabi ng lounge na hinihigaan nito. Ibig sabihin, si Samsa talagang gumuhit nun. 19 years ago, tahimik na pinagmasdan ng 9 years old na si Samsa ang karagatan matapos niyang ilapag ang stick na ginamit niya sa pagguhit. Nakasuot siya ng puting damit na may bulaklak na guhit sa dulo. "Huy, Sasa!" Kulat na napatayo siya at nilingon ang yaya niyang si Kikay. Salubong na naman ang kilay nito nang tingnan siya nito. "Ate!" Bulalas niya at kaagad na tumakbo palayo. Agad siyang hinabol ng yaya niya. "Halika rito! Tumakas ka na naman. Ang tigas talaga ng ulo mong bata ka. Alam mo naman na magagalit ang mami at daddy mo pero ayaw mo pa rin makinig. Ang tigas-tigas talaga ng ulo mo. Samsa Isabel Alande." Sigaw ng yaya niya. Natatawa siyang tumakbo. Sa dalampasigan, bitbit ang tsinelas niyang kulay pink na may decorations na bulaklak na pink din. Nang mapansin niya na malayo pa si Kikay na yaya niya, ay huminto siya saglit para tanawin ang paparating na bangka. Hayon at dumating ng mga bangkero na siyang nag-aalaga sa fish cage nila. May negosyo silang palaisdaan, kaya lang hindi fish pond iyon kundi fish cage. Nasa laot kasi ang pinagawang fish cage upang doon alagaan ang mga isda na binebenta nila. Kapag kasi ganun ang pag-aalaga sa mga isda ay walang amoy putik at malangsa na isda. Gustong-gusto yan ng mga buyers nila at mas mahal ang benta. "Mom, si Samsa oh. Tumakas na naman." Sumbong ni Kikay sa mami niya. Kaagad naman siyang pupunasan ng mami niya at taranta na kukuha ng damit, pamalit. Ang yaya niya para sa kanya. "Madali kang magkakasakit. Alam mo yon. Pero ang tigas ng ulo mong bata ka. Kailan ka ba makikinig sa akin, Samsa? Kapag nagkasakit ka na?" Pagbubunga nga sa kanya ng mami niya, nakatingin siya sa labas habang inaasikaso at binubungaan siya ng kanyang ina. Sanay na siya at araw-araw yung ginagawa ng mami niya kaya baliwala sa kanya yon. Isang saglit ay dumaan sa labas ang umpukan ng mga trabahante ng kanilang pamilya sa palaisdaan. Isang batang lalaki na matangkad at nasa edad 11 ang umagaw ng pansin niya. "Man! Sigaw niya sabay kaway. Napalingon sa gawin niya ang mga trabahante. Maging ang batang si Manman, mahirap ang pamilya ni Manman. Nagtatrabaho ang ama nito sa pamilya nila at matagal na nila itong katiwala. Kalaunan ay si Manman naman ay nagtrabaho na rin sa kanila. Paborito niya ito. Sa tuwing nasa paligid ang lalaki ay kay gaan-gaan ang pakiramdam niya. "Samsa Isabel Alande." Sita sa kanya ng mami niya. Natahimik siya. Nakita niyang gumanti ng matamis ng ngiti si Manman sa labas bago tuluyang naglaho kasama ng matauhan nila sa palaisdaan. Napanguso siya. "Ikaw, Samsa ha? Ilang beses na kitang pinagsabihan. Huwag kang lumapit-lapit sa batang yon. Mas mabuti pang iyong anak ni Gov ang sinasabahan mo." Anis sa kanya ng ina. Paulit-ulit iyong sinasabi sa kanya ng ina niya. Pagod na siyang pakinggan ng mga sermon nito, ayos lang sa kanyang ama na nakipagsalamuha sa mga tauhan nila sa bahay. Pero iyong mami niya, pinagbabawalan siya. Hindi niya maintindihan ng mami niya. Mabait naman si Manman at wala namang ginagawang masama sa kanya, iyong tao. Pero pinagbabawalan siyang makipagkaibigan dito. "Man! Bulala siya nang makita ang lalaki na nag-aayos ng fishnet sa likod ng malaking bahay nila. "Kuya Manman, iha. Matanda ng 2 taon si Manman sa'yo." Sita sa kanya ng daddy niya. Namilog ang mga mata niya at bumaling kay Manman sakang umiti. "Kuya Manman." Aniya na nakangiti. Sumilay ang mapaglarong ngiti sa labi ni Manman.
Ayos lang po na Manman ang tawag niya sa akin. Nakasanayan na ni Sasa. Bumaling sa kanya si Manman matapos sabihin iyon. Lumawak ang ngiti niya. Tama ito. Masanay siya sa Manman kaysa Kuya Manman. Sabi ng ama niya, respeto raw iyon sa mga nakakatanda sa kanya. Gustuhin niya mang respetuhin si Manman ay di niya magawa. Nasasanay na siyang tawagin itong Manman. Sama ko kay Kuya Manman sa palaisdaan, Daddy. Aniya sa ama. Hindi pwede, Iha. Delikado roon. Ilang beses ko nang sinabi sa iyo, di ba? Ani ng ama niya. Sabi ng ama niya minsan ay malaki ang alon sa dagat. Delikado. Kaya ayaw siyang isama kahit na minsan ay sumasama naman ang ama niya sa palaisdaan. Ikaw rin naman ang magbamana ng negosyo natin balang araw. Magsasawa ka rin pabalik-balik sa palaisdaan kaya huwag muna ngayon, anak. Ano ng kanyang daddy sa malumanay na boses? Kung bungangera at galit parati ang mami niya, kabaliktaran naman sa daddy niya kasi kalmado at approachable ito. Makinig ka sa daddy mo, Samsa. Ani naman ni Manman sabay gulo sa buhok niya kaya napabusangot siya. Dahil ayaw siyang payagan na sumama sa palaisdaan kaya panay takas siya at tambay sa dalampasigan. Gusto niyang makita ang pagdaong ng mabangka na dala ng mga trabahante sa palaisdaan nila. Ginuguhit niya ang bangka na may sakay na 2 bata habang naghihintay siya sa pagdating ng bangka ng mga tauhan nila. Ilang saglit nang dumating ang bangka. Kaagad siyang napatayo at kumaway sa mga bumabaan ng mga trabahante. Nakita niyang papalapit si Manman sa kanya. Pagod ito ngunit diretso ito sa kanya imbis na umuwi. Anong ginagawa mo riyan? Ani ng lalaki sabay sulyap sa guhit niya sa buhangin. Automatikong lumapit siya tapos tinuro ng stick ang drawing niya. Ito ka, tapos ito ako. Nakasakay tayo para sa bangka. Kasi ihatid mo ako sa palaisdaan para makita ko ang palaisdaan. Sasamahan kitang magpakain ng maraming isda. Aniya sabay kumpas-kumpas ng kanyang kamay sa ere. Natawang lalaki na ani mo kalokohan ng mga pinagsasabi niya. Kasi nga kalokohan lang naman talaga iyon. Kahit sino sa bahay, hindi siya pinapayagang sumama sa palaisdaan. Bahay, eskwela, bahay, eskwela. Ganun lang ang routine niya sa araw-araw. Kapag may gatherings, kasama ng mayayamang tao sa bayan, ay saka siya nakakalabas kasama ang mga magulang niya. Gusto niya ring mag-explore pero marami ang pumipigil sa kanya para gawin yon. Nilapitan siya ni Manman at ginula ang buhok niya. Ayos lang, matutubad din niyan balang araw. Narinig mo naman ang sinabi ng daddy mo. Ikaw ang tagapagmana ng palaisdaan, kaya balang araw, pulit-ulit mo nang babalik-balikan ang palaisdaan. Kahit doon ka na tumira, ayos lang. Ani Manman sabay tawa. Napanguso siya. Kaya lang matagal pa yun. Hinawakan nito ang kamay niya. Tara na. Alam kong tinakasan mo na naman ang yaya mo kaya iuwi na kita, Sasa. Malamyos ang tunog ng musika mula sa stereo. Kaliwat kanan ang batian at ngitian. Family gathering sa side ng daddy niya at sabay ni na Samsa sinagawa ang party. Ilang kadugo naman ang mami niya ang dumalo upang mas makilala pa ang pamilya ng kanyang ama. Magandang suot niyang pink na casual dress. Mura lang to eh. Nakita ko to sa bilihan namin ni mama ng dress. Tinuro ng pinsan niya ang suot niya. Mihilig pala sa murang mami mo, Samsa Isabel? Diba rich kayo? Bakit murang dress mo? Sabat naman ang kaibigan ng pinsan niya. Napayuko siya, kaya ayaw niyang nakikipag-usap sa mga pinsan niya dahil ganito ang parating outcome. Parating kinukumpara siya sa iba. Parating minamalit ang mga mayroon siya. Ayaw niya ng ganun at nasasaktan siya. Wala naman siyang alam sa mga damit. Wala rin kaso sa kanya kung mura o mahal ang suot niya. Hindi niya naman kasi alam na nagmamatter sa kasuotan niya ang presyo ng mga gamit niya. Hindi naman kasi siya materialistic. Hindi tulad ng mga ito. Nahagip ng tanaw niya si Manman. Kaagad siyang umalis sa umpukan ng mga pinsan niya at nagmamadaling magtungo sa kinaroroonan ng kababata. Manman, tawag niya pero hindi siya pinakinggan ng lalaki.
Nagtaka siya pero sinundan niya pa rin. Hanggang sa nakita niya itong malabas ng bahay. Maayos ang pananamit nito, maayos ang bihis para sa party. Kaya lang, atawan nito ng pamilya nila kaya't kailangan nitong tumulong sa mga trabaho sa loob. Man, tawag niya ulit ngunit sa pagkakataong ito ay naabutan niya ang lalaki. Kita niyang gulat sa mga mata nito nang makita siya. Bakit nandito ka? Baka hanapin ka sa loob. Mag-aalala sa iyo ang mami mo. Anito, tapos ay sumuliap sa likuran niya. Aalis ka na ba? Di ba? Di pa tapos ang party? Nalulungkot niyang saad. Hindi na nga siya close sa mga pinsan niya tapos iwan pa siya ni Manman sa party. Pinapauwi na kami. Ikaw, hindi ka pa ba matutulog? Ani ng lalaki. Kaya pala dahil pinapauwi ng mga ito. Wala man lang dala o ano si Manman. Hindi rin siya sure kung nakakain man lang ito. Pwede naman ako matulog na, kaya lang ayoko muna. Tumango-tango si Manman. Kung ganon, hintayin kita doon sa niyugan sa unahan. Tanaw ko ang teresa ng silid mo, kaya kapag matutulog ka na, kumaway ka lang muna roon, saka ako aalis. Namilog ang mga mata niya, ibig sabihin ay hindi siya iiwan ni Manman. Hintayin siya nito hanggang sa umakyat siya sa taas at matulog. Napangiti siya at bumalik na sa party. Ayaw ni Manman na makita ng magulang niyang magkasama sila. Bumalik siya sa loob at kumuha siya ng malaking plato. Nilagay niya lahat sa plato ang pagkaing makikita niya sa mesa, tapos patagong umalis siya sa party. Dumiretso siya sa kinaroroonan ni Manman. Hirap na hirap pa siya sa paglalakad kasi may dala siya. Natanaw niyang anino ng lalaki na umayos kaagad ng tayo nang matanaw siya. Nakangiti na kumaway siya, tsaka masaya siya nang makarating. Dinalan kita ng mga pagkain. Kainin natin, nagugutom na rin ako. Kapag may sobra, dalhin mo sa inyo. Di ba may alaga kang aso? Bakas pa rin ang gulat sa mukha ni Manman. Ngayong nakita siya nito ng malapitan. Hindi ito inaasahang pupuntahan niya ito roon. Mapapagalitan ka ng mami mo kapag nakita ka niyang nandito. Bakas ang pag-aalala sa mga mata nito. Hindi ito nag-alala para sa sarili nito. Nag-aalala ito para sa kanya. Babalik agad ako tapos natin kumain. At tutulog na rin ako oras na nakabalik na ako sa loob ng bahay. Binigyan niya ito ng ngiti. Kasi siguro niyang makakabalik siya bago pa siya hanapin ang mami niya. Walang nagawa si Manman at pumayag na lang din. Napansin niyang mga mabilisan itong subo. Halatang binibilisan ng pagkain upang makabalik ka agad siya sa loob ng bahay. Wala tayong tubig, baka mabilaukan ka. Nag-aalala niyang sambit kay Manman. Saka lang dumahan-dahan sa pagkain ng lalaki. Naubos nilang dala niya at magkasama nilang hinugasan ng malaking plato sa dalampasigan. Si Manman ang naghugas sa dalampasigan habang nasa buhanginan siya at naghihintay na umahon ng lalaki. Tapos malinisan ng plato ay binigay ni Manman ito sa kanya. Tara na, sasamahan kita hanggang sa gate. Baka hinahanap ka na ng mami mo. Ani Manman na kanina pa nag-aalala para sa kanya. Ak mga alis na nang masalubong nilang yaya niya. Natakot siya, akala niya kasama nitong mami niya. At talagang nandito kayo? Haro, Diyos ko, Sasa, ano itong pinanggagawa mo? Bakit kasama mo naman ang lalaking yan? Hindi pa ba sapat ang mga paalala ng mami mo sa'yo? Nagsimula nang magbunganga ang yaya niya para rin itong mami niya. Please po, huwag niyo po sabihin kay mami ang tungkol dito. Uuwi rin naman ako. Ihatid ako ni Manman sa gate. Aniya sa proud na boses. Binalingan ng yaya niya si Manman. Talaga lang ha? Ihatid ka nitong lalaking to? At akala niyo ba? Di magagalit si mami mo kapag nakita kanyang kasama mo ang isang to? Tapos itinuro si Manman. Hindi na siya nakapalag nang bigla na lang siyang hinila nito palayo kay Manman. Nilingon niyang lalaking nagulat din sa biglang pagsulpot ni Kikay, ang kanyang yaya. Tinatanaw na lamang siya ni Manman habang papalayo. Nang makapasok siya ng bahay, ay kaagad siyang tumakbo paakyat. Nagtaka ang ibang mga bisita sa biglaang pagtakbo niya paakyat sa taas. Dumiretso siya sa teresa ng silid niya, tapos dumungaw siya roon at kumaway.
natitiyak niyang nakikita siya ni Manman ngayon. Malaya na itong uuwi kahit kailan ito gusto. Palingalinga si Samsa habang nakatayo sa labas ng bahay. May hinihintay siyang lumabas mula sa likuran ng bahay. Mula roon ay isang daan papasok sa kagubatan kung saan nakatirik ang bahay ni Manman. Halika na! Tawag ng yaya niya sa kakarating lang na sasakyan. Iyon ang maghahatid sa kanya sa school. Siya ay may sasakyan na maghahatid sundo, samantalang pwede naman sana niyang iangkas kasabay si Manman, pero ayaw ng mami niyang malapit sila sa isa't isa. Kaya't hindi ito pinapasabay sa kanya. Kaya lang kapag wala ang mami niya, ay pinapasakay niya si Manman, kaya lang hindi pa lumalabas ang lalaki at mukhang may ginagawa pa. Tara na, Samsa! Ani ulit ang yaya niya na sinasabayan pa ng busina ng kanilang driver. Kaya napilitan siyang sumakay. Mamamalingki rin ang yaya niya kasama ang driver para sa bahay. Kaya hindi dapat siya nagtatagal, baka madamay pang mga ito. Nang mapadaan siya sa paradahan ng tricycle, ay kinalabit niya ang driver nila. Pababa po ako saglit dito, kuya. Mabilis lang ito, makakaalis din tayo kaagad. Aniya sa driver. Dahil sa pangungulit niya, kaya napilitan pumayag ang driver niya, kaagad siyang bumaba ng mapayagan na kalaunan. Nilapitan niya ang tricycle driver na alam niyang nakatira sa barangay nila. Kilala nito si Manman at tiyak niyang alam din ito kung saan nakatira ang bata. Kuya, pwede niyo po bang kunin si Manman? Babayaran ko po kayo. Aniya sa driver. Nagulat din ito kasi ang batang tulad niya ay humingi ng pabor dito. First time lang kasi nito na tumanggap ng deal mula sa batang tulad niya. Kaya lang kailangan mo akong bayaran, bata. Ani ng driver sabay ngisi. Siyempre alam naman na kailangan iyon. Opo. Tapos dumukot siya ng 100 mula sa bulsa niya. Tapos dumukot pa ulit siya ng isang papel ng 100 ulit. Itong isa para ngayon, itong isa para bukas. Kunin niyo rin ulit si Manman bukas para ihatid sa school. Nag-thumbs up ang driver, ibig sabihin ay maayos ng pinagkakasunduan nila, saka siya bumalik sa sasakyan nila. Anong ginagawa mo roon? Bakit kausap mo yung mama kanina sa labas? Usisa ka agad sa kanya ng yaya niya na alam niyang nag-aalala lang din sa kanya. Wala naman po. Ngumisi siya. Samantala, nagulat si Herman nang may tricycle na nagpunta sa bahay nila at sinasabing sumakay na siya. At pwede na po bang malaman kung sino itong nanlilibre sa akin ng sakay? Umiling ang driver. Kasama sa pinagkasunduan ng mga ito na isekretong tungkol doon. Hindi ito pwedeng magsalita kung sino ang tagalibre niya ng sakay. Tumango-tango siya. Kahit hindi sabihin ay alam niya kung sinong gumawa. Nakita niyang kausap ni Sasa ang driver na iyon sa paradahan ng isang beses. At sa tuwing ginagawa yun ni Sasa, ay naghulog naman siya ng 100 sa alkansya niya. Iniipon niya yun para ibalik kay Sasa. Hindi yun dahil sa pride niya, kaya ibabalik niya kay Sasa ang ginastos nito, kundi dahil ayaw niyang nababawasan ng pera ng babae para sa kanya. Alam niyang 100 lang ang baon ng babae. At binibigay pa sa driver para lang isakay siya at ihatid sa school. May sarili siyang pera sa sahod niya mula sa palaisdaan, kaya hindi siya papayag na ang batang si Sasa pa ang mahirapan dahil sa kanya. Dumaan sa classroom nila ang nag-iisang si Sasa, tahimik at nakayuko dahil mahiyain ito. Sa paaralan na iyon, siya lang ang itinuturing nitong kaibigan dahil na rin sa pagiging introvert nito. Niya itong mag-approach sa ibang bata. Hindi masyadong nakakasalamuha ng iba si Sasa dahil kinukulong ito ng ina sa malaking mansyon. Sakitin kasi ang batang si Sasa kaya hindi masyadong pinapalabas. Ayun ang anak ng mata pobre. Bulalas ng kasama niya. May galit sa mga mata ng balingan ng kaklase. Filingera yung nanay niyan. Akala mo naman hindi galing sa hirap. Kaya nga walang friend ang kutong lupa na yun kasi ayaw palabasin ng nanay. Magkakasakit daw. Pabirong sabi ng isa tapos sinabayan pa yun ng tawanan. Masyadong OA. Bakit di niya nalang sabihin na ayaw na lang makasalamuhan ng mga mahirap ang anak niya? Iyang sasasa na yan.
Kaya katulad niya mama niya, paglaki parehong filingera at mata pobre. Sa huli, ay napilitan siyang tumayo upang lapitan ng umpukan na yon at mabilis na dumapo ang kamao niya sa pagmumukha ng lalaki na nagsalita ng hindi maganda kay Sasa. Ano yun? Ulitin mo ngang sinabi mo? Kilala mo ba si Sasa? Wala ka rin naman alam, kaya buti pa manahimik ka. Buliw niya sa lalaki sabay suntok ulit, habang nasa ilalim ito at hindi makapalag sa mga suntok niya. Sa huli pinatawag sila sa office dahil sa nangyaring bugbugan. Kinulong sila sa office at uwian na bago sila pinalabas upang magtinuraw sila. Pero para sa kanya uulitin at uulitin niya ang ginawa niya kanina. Oras na narinig niya ulit na iniinsulto ng mga ito si Sasa. Walang pwedeng magsalita ng masama sa babae habang nabubuhay siya. Pagka-uwi niya ay nagkita sila ng batang si Sasa. Mabilis nitong napansin ang pasa niya sa gilid ng labi. Hala, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang usisa nito. Wala lang to. Huwag mo nang pansinin. Aniya at umiiwas ng tingin para mahirapan itong kumpirmahin ang pasa sa mukha niya. Pero nakasunod ang mga mata ng bata. Dito ka lang, huwag kang umalis. Anito sa kanya na nakakunot pa ang noo. Opo, dito lang ako. Aniyat na upo sa buhanginan. Tsaka tumakbo si Samsa. Hindi niya alam kung anong gagawin nito pero hihintayin niya ito. Ilang saglit ay nakabalik na ang bata, ngunit may daladala na ito. May maliit nitong box na dala. Inilapag nito sa buhangin iyon. At nang mabuksan na tumambad sa kanya ang mga cotton balls, ointment, panglinis sa sugat at kung ano-ano pa. Sa'yo to? Ano yan na nagtataka? Umiling ito. Kinuha ko sa opisina ni Daddy. Namilog ang mga mata niya. Habang ginagamot siya ni Samsa, ay kabado siya. Ilang salitay, ibang kaba nang napapansin niya. Hindi ka ba ng takot o ano? Kabayan ng tensyon. Sobrang lapit nito. At natitigan niya kahit kaunting detalye sa mukha ng kababata. Kung maganda ito sa malayo, mas maganda ito sa malapitan. Nang magtamang mga mata nila ay kaagad siyang nag-iwas ng tingin. Ang problema ay hindi siya pwede sa babae. At mukhang masyado pang maaga para doon. Nahihiya siya para sa sarili gayong iniisip niya. Ang ganun kay Sasa. Bata pa ito at inosente. Hindi dapat nababahiran ng kung ano-ano ang kaisipan nito. Happy birthday! Napangiti si Manman nang unang bumati ang mama niya. Katatapos lang nila sa pag-aasikaso sa malit nilang handa. Hindi sila makapagyaya sa mga katrabaho nila sa bahay kasi isang manok Tagalog lang, preskong isda at soft drinks ang meron sila sa hapag. Sinabaw ng mama niya ang manok Tagalog at inihaw ang preskong isda na maaga nilang hinuli ng papa niya sa laot. Ngunit kahit ganoon ay masaya siya dahil kahit papaano'y may konting handa. Mga bandang 3 p.m. na nang magsimula na magdasal ang kanyang ama para mag-umpisa silang kumain. Sana bigyan niyo po ng malusog na pangangatawan ng aking anak. Iyon ang pinakamagandang regalo na kahit pa sa mga material na bagay dito sa mundo. Ani ng kanyang ama. Napangiti siya. Ilang saglit ay nag-sign of cross na sila at nagsimula ng kumain. 12 ka na iyo. Ilang taon na lang binata na itong anak natin, Mercedes. Masayang wika ng kanyang ama habang ginugulo ang buhok niya. Pinata na nga iyan tingnan eh. Kita mo naman na mas matangkad pa sa kaedad niya sa school. Ani ng kanyang ina. Hindi matangkad ang kanyang ina ngunit maganda. May lahi itong Chinese. Ang ama niya mismo ang matangkad. Sa side naman ng kanyang ama ay may dugong Spanish dahil sa ninuno nilang nalahian ng Spanish noong Spanish era dito sa Pinas. Pero yung may itsura ang mga magulang niya, lalo na ang kanyang ama na kilalang babaero. Noong kapanahunan nito, tumino at nagbago ito nang makilalang kanyang ina. May mga batang babae sa klase nila na nagbibigay sa kanya ng mga letters pero hindi niya sineseryoso. Wala sang mababaeng iyon ang nagpapatibok ng gusto sa puso niya. Nako, si Sasa ba iyon? Napatayo ang mama niya nang may mapansin sa labas.
Sinalakay ng kabang puso niya nang marinig iyon sa ina. Kaagad siyang umalis sa kinaupuan upang tumungaw sa bintana. At natanaw niya ang batang si Sasa na kumakaway sa malayo. "Papasukin mo, Manman!" Ani ng kanyang ina nang magdesisyon siyang lumabas upang salubungin si Sasa. Mabilis siyang nakarating sa kinatatayuan ng babae. Nakangiti si Sasa nang makarating siya. "Pumasok ka sa bahay." Aniya na nautal pa sa unang pagkakataon. Umiling ang babae. "Babalik din ako kaagad. Hanapin ako ni Mami at Daddy." Tumango-tango siya. Naiintindihan niya. Tiyak niyang tumakas na naman kasi ito. Kung pwede niya lang ipagpaalam si Sasa para manatili sa kanila. Kaya lang ay tiyak niyang ang ina nito ang pinakaunang hahadlang at magagalit. "Nagpunta lang ako rito para sa bagay na to." Tapos ay may nilabas si Sasa na bagay mula sa bulsa. Kahit iyon, binuksan nito iyon at tumambad sa paningin niya ang kwintas na may pendant na seashell. "Maganda, diba? Itong seashell niya. Ako mismong naghanap. Ikabit ko na rito." Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil bigla niya itong niyakap. Sobrang natuwa siya sa ginawa nito. Iyon palang pinakaunang beses na nakatanggap siya ng regalo. Tapos ang mas nagpapa-espesyal dito ay si Sasa ang unang gumawa nun. "Salamat," aniya at napapikit habang yakap-yakap ito. "Ganun mo ba kagustong binigay ko?" May tuwa sa tono ng boses nito. Tiyak niyang hindi nito inaasahan na matutuwa siya sa simpleng bagay na iyon. "Happy birthday, Manman," anito habang yakap-yakap niya pa rin. Kaagad na umalis ang babae matapos ang lahat. Ngunit tila hindi siya makaalis sa kinatatayuan niya na natili siyang nakatayo habang nakatanaw sa tumatakbong si Sasa. Gabi na silang natapos at tinulungan niya ang kanyang ina sa pagliligpit. Naunang umakyat ang mama niya ngunit nanatili sa sala ang kanyang ama na nagkakape. "Papa, hindi ka pa po ba matutulog?" Ilang saglit ang dumaan bago ito nagsalita. "Iyong anak ni Samuel, huwag mong ligawan iyon paglaki. Huwag na huwag kang magkakamaling pormahan niyon. Alam kong nagbibinata ka na, pero huwag na huwag mong susundan ang yapa ko." Nilingon siya ng ama. Hindi siya makapagsalita kasi ngayon palang guilty na siya. Ang ina ni Sasa, nakarelasyon ko yun dati. Aaminin kong nasaktan ko siya kasi iniwan ko siya ng basta-basta. Physical na attraction lang kasi ang namamagitan sa aming dalawa. Ibang-iba sa nararamdaman ko para sa iyong ina. Natigilan siya nang marinig iyon sa ama. Kung ganun ay, may mas malalim na dahilan pala kung bakit ayaw na ayaw ng mami ni Sasa sa kanya para makipaglapit kay Sasa. Matagal na iyon ngunit alam kong malalim pa rin ang sugat na naiwan ko sa puso ng ina ni Sasa. Natutuwa akong nakahanap siya ng lalaking tunay niyang mamahalin. Kaya ngayon sasabihin ko sa iyo, siguraduhin mo muna kung anong nararamdaman mo bago mo lapitan ang isang tao. May maagang ngiti na sumilay sa labi ng kanyang ama. Ilang saglit siya natulala bago siya natauhan. Umakyat siya sa taas na may baong bagay na dahilan kung bakit hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Nakatitig siya sa kisame. Nagpapasalamat siya sa kanyang ama. Nagpapasalamat siya na pinili nito ang kanyang ina. Nagpapasalamat siyang hinayaan itong ipanganak si Sasa. Malaking bagay ang naging parte nito sa kasalukuyan. Napahawak siya sa dibdib at naaalala ang pagharap nila ni Sasa kanina. Kahit pumikit siya ay malakas pa rin ang tibok ng puso niya. Maalala niya lang ang babae. Ibig sabihin ba nito ay hindi ito physical na attraction lang? Kasi kahit anong anyo ng babae, ay tiyak niyang yayakapin at mamahalin niya pa rin iyon. Pinsan at mga kamag-anak ng kaibigan ng kanyang ama't ina ang nasa kanila sa mga oras na iyon. Ang mga trabahante sa palaisdaan ay wala sa party. "Nandiyan ang anak ni Gov. Anak, sige na, salubungin mo na." Halos ipagtulakan siya ng ina para lang makalapit sa entrada ng kanilang bahay. Hindi niya naman talaga close ang sinasabi nitong anak ni Gov. At isa pa'y maimpluwensyang tao ang mga ito, kung kaya't hindi siya komportable na umaligid sa mga taong tulad nito.
Hello? Ito nga palang may birthday ngayon. Adin ang kanyang ina na ipinakilala kaagad kay Gov. Napalunok siya at ngumiti. Sumulyap siya sa anak ni Gov na mukhang masungit. Halata sa mukha nito na napipilitan nito na magpunta. Iyo, batiin mo naman itong birthday celebrant natin. Anin ang ama nito? Kumunot ang noon nito. Hindi pa ba ako aalis? Naghintay ng mga barkada ko sa labas. Imbis na ngumiti at bumati ay, iyon ang naging tugon ng lalaki. Nakita niya kung paano ito. Sinamaan ang tingin ng ama. Napalunok siya. Gayon palang mas lumala ang pagkailang niya sa sitwasyon nila. Pagpasensya niyo ng anak kong ito. May palakaibigang ngiti na binitawan si Gov. Samantalang nakabusangot pa rin ang anak nito. Naiwan sila ng anak ng Gov sa isang mesa. Ngunit para silang tahimik at walang maibalak sa kanilang makipag-usap. Naalala niya si Manman, iba pa rin kapag iyong taong komportable ka ang kasama mo. Hanggang sa nagdesisyong umalis si Gov kasama ang anak nito na hanggang sa mga oras na yon ay nakabusangot. Saka lang siyang nakahinga ng maluwag-luwag. Napagod siya matapos ang party. Bandang 7 na ng gabi natapos ang naturang party. At naisip niyang magtungo sa teresa ng silid. Hanggang sa biglang napansin niya ang ilaw sa unahan. Sa ilalim ng puno ng niyog may nakaupo. Namilog ang mga mata niya at napagtanto kung sinong taong nakaupo sa ilalim ng niyog. Kaagad siyang nagbihis at tumakas. Patakbo siyang nagtungo sa spot kung saan nakita niya ang ilaw kanina. Manman? Ani habang binibilisan ang paglalakad palapit sa kinaroroonan nito. Hanggang sa natanaw niya ito sa unahan, napangiti siya at mas binilisan pa ang paglalakad. Nakita niyang kumawa ito at tumayo dala ang lampara sa isang kamay. Man! Ani yan na nakangiti. Kanina nalungkot siya kasi wala ito sa party niya, ngunit natabunan na ng saya ang lungkot nang makita niya ito ngayon. Happy birthday. Anito. Salamat. Mas lumawak ang ngiti niya nang mapagmasdan ito sa malapitan. May regalo ako sa'yo. Anito? Tara. Namilog ang mga mata niya at kaagad na sumama sa lalaki. Hinawakan nito ang kamay niya habang binabagtas nila ang dalampasigan. Panay ang sulyap nito sa kanya at nagpapalitan sila ng ngiti sa tuwing tatamang kanilang mga mata. Excited na excited siya sa regalo na sinasabi nito. Ilang saglit ay nakarating sila sa kinaroroonan ng mga bangka. Nagpapasalamat ako. Tinuruan ako ng amo ko sa pagpapatakbo nito. Kaya ngayon, pwede na kitang isakay rito. Anito? Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapaniwala sa sinasabing iyon ng lalaki. Niintindihan niya ang gusto nitong ipahiwatig at abot langit ang saya sa puso niya nang mapagtanto ang sinabi nito. Talaga bang? Tinakpan niya ng palad ang bibig upang mapigilan ng nagbabadyang luha. Tumangong lalaki. Gusto kong tuparin ang matagal mo ng pangarap. Hindi niya na napigilan ang luha kalaunan dahil tuluyan na itong nahulog. Kaagad na pinunasan ni Manman iyon. Shh, tama na. Anito? Ilang saglit ay inalalayan na siya nitong sumakay sa bangka. Manghang-mangha siya habang nakaupo siya sa bangka. Yun ang first time na naupo siya roon. Iyon na yata ang pinakamasayang kaarawan niya. Ilang saglit ay pinandar na nito ang bangka. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang maramdaman ng paggalaw nito. Unti-unti na silang lumalayo sa dalampasigan kalaunan. Halos kalahating oras ang tinagal bago nila narating ang palaisdaan. Bumulaga sa kanyang napakalaking palaisdaan. Nandito ang ilang libong bangus. Tinuro ni Manman ang maisda sa kabilang kulungan. May ibang kulungan pa rin itinuro ang lalaki. Hindi niya kilalang iba sa mga iyon. May dirty kitchen, ang palaisdaan at doon sila nag-ihaw ng isda na kinuha ni Manman sa fish cage. Nagtagal sila ng isang oras roon. Pagkatapos siyang kumain ng inihaw na isda, ay nagdesisyon na silang bumalik. Bago pa mapansin ng yaya niya na wala siya sa higaan niya. Hindi maalis ang ngiti sa labi niya habang pabalik na sila. Ilang saglit ay tumigil ang bangka at nagtatakang nilingon niya si Manman. May kinuha itong kung ano sa bulsa nito. Tinitigan nito iyon bago inilahad sa kanya.
Heto, nakalimutan kong ibigay sa'yo. Anito, namilog ang mga mata niya na mapagtanto kung ano iyon. Isang bracelet na gawa sa pearl. Ako mismo ang sumisid niyan. Matagal-tagal ko bago nabuo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang nabigay. Anito, namamangha siya habang pinagmamasdan iyon. Kung tutuusin ay, mas maganda pa iyon kumpara sa binigay niya rito. Ang ganda! Aniya, habang pinagmamasdan iyon. Kinuha ni Manman sa kanya iyon at ito mismo nagsuot sa pulsuhan niya. Napangiti siya sa lalaki tapos binalik niya ang tingin sa bracelet at namangha doon. Ang ganda nito tingnan sa pulsuhan niya. Natutuwa akong nagustuhan mo. Anito, tumango siya. Oo naman, sobrang ganda kaya. Tapos nakakabilib. Ikaw pa pala talagang sumisid nito sa dagat. Nagsimula ng paandarin ulit ang bangka habang kinukwento ni Manman ang karanasan nito sa pagsisid sa ilalim ng dagat upang makakuha ng perlas. Hindi nila namalayan ang parating na unos. Malayo pa sila sa pampang nang biglang kumidlat. Kasabay ni Yunay bumuhos ang ulan. Nagsimulang lumakas ang hangin hanggang sa mismong alon na ang nagwawala. Napakabit siya sa gilid ng bangka nang biglang gumalaw ang malakas na bangka. At muntik nang itaw-bito ng malaking alon. Kumapit ka lang, Sasa. Malapit na tayo sa pangpang. Malakas na sigaw ni Manman na halos hindi niya na marinig dahil sa malakas na ulan at kidlat. Mas binilisan itong pagpapatakbo sa bangka. Ngunit hindi madali dahil kalaban nila ang malaking alon hanggang sa umabot sa puntong nadaig ang bangka ng huling alon na mas malakas pa kaysa sa nauna. Biglang tumaob ang bangka at kinain iyon ng karagatan. Nagpapanik siya at hindi niya alam kung papaano pa lumangoy. Unti-unti siyang bumababa. Hindi siya makalutang at unti-unti na rin na nalabo ang paningin niya. Tingnan mo ako, Sasa. Tingnan mo ako. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Pakiusap. Huwag mong ipikit ang mga mata mo. Naramdaman niyang buhangin sa likod niya. May nagsasalita sa paligid. Boses iyon ni Manman. Gusto niya mang imulat ang mga mata ay nihila pa rin siya ng pagod kung kaya tuluyan siyang nagpatangay sa nararamdaman. Isang malakas na sapak ang nakuha ni Manman mula sa ama. Nalugmok siya sa tabi at halos hindi makatayo dahil sa lakas ng suntok na tinamo. Diyos ko, Mir! Tumigil ka na! Sigaw ng kanyang ina. Kagad itong pumagit na upang harangan ng kanyang ama. Tiyak niyang bubugbugin pa siya nito kung di lang humarang ang mama niya. Ngayon lang nagalit ng ganito ang kanyang ama. Kahit kailan, ay hindi siya nito sinaktan. Ngayon lang talaga. At masasabi niyang dapat lang sa kanya iyon. Kasi kasalanan naman talaga niya ang lahat. Kung di niya sana dinala si Sasa sa palaisdaan, ay hindi mangyayari iyon. Parang nasa ospital ang ama ni Sasa. At si Sasa dahil nang malaman nitong may nangyaring masama kay Sasa, ay natake ito sa puso. Samantalang si Sasa ay muntik nang mamiligro kaya't nasa ospital hanggang sa mga oras na yon. Gusto niyang saktan ng sarili. Parati niyang sinasisi ang sarili sa mga nangyari. Parati niyang sinasabing sana pwedeng ibalik ang oras. Gusto niyang baguhin iyon upang hindi na mangyari iyon. Hindi ka lalabas ng bahay ngayon. Hindi ka sasama sa palaisdaan. Tinuruturo siya ng papa niya. Tulala siyang nakaupo lang sa lapag. Kaagad siyang dinaluhan ng mama niya upang gamutin ang sugat niya sa gilid ng labi. Blanko ang isipan niya habang nakatingin sa kawalan. Hindi niya alam kung anong gagawin. Gustong-gusto niyang puntahan si Sasa sa ospital upang alamin ang sitwasyon nito. Nag-aalala siya sa babae. Nagigilty rin siya dahil nandun din ang ama nito sa ospital. At mas malala pa ang sitwasyon dahil sa ginawa niya. Tanggap niya ang oras na sabihin ng babae na di na siya nito mapapatawad. Hinahanda niya na lang ang sarili. Oras na dumating ang araw na yon. Masakit pero kailangan niyang tanggapin. Kasalanan ng anak mo ito. Kung hindi lang sana siya nagpadulos-dalos. Masyado siyang bilib sa sarili niya. Narinig niya ang mga pagbubunganga ng ama niya isang umaga. Kausap nito ang kanyang ina sa sala. Marami naman dyan na pwedeng lipatan, Mir. Huwag mo na sanang sisihin ang anak mo. Buliyaw ng nanay niya na pinapanigan siya.
Narinig niyang pinapaalis na sila ng pamilya ni Sasa sa lupain ng mga ito. Matagal ng katiwala ng pamilya ang kanyang ama, kung kaya't binigyan sila ng oportunidad na magpatayo ng bahay sa mismong lupain ng mga ito. Ngunit ngayon ay wala ng ama ni Sasa. Matapos ang 2 araw na pagstay nito sa ospital, matapos atakihin sa puso, ay hindi na nito kinaya at namaalam na. Dahil lang sa simpleng desisyon, ay maraming taong nadamay, kaya tamang papa niya, kasalanan niyang lahat ng ito. Papalayasin sila roon at tatanggalin pa sa trabaho ang kanyang ama. Napagdesisyonan ng kanyang magulang na magbalot-balot na kaagad dahil kinabukasan ang alis nila tungo sa kabilang bayan. Nasasanay na sila sa buhay nila roon, kung kaya't malaking adjustment ang gagawin nila oras na nagsimula silang muli sa ibang bayan. Ngunit ang mas masakit para sa kanya ay ang lumayo kay Sasa. Lulan ng maliit na tricycle ang maggamit nila, handa ng lahat sa pag-alis. Magbubukang liwayway pa lang ngunit gising na sila ng kanyang pamilya. Hindi pa rin magandang mood ng kanyang ama hanggang sa mga oras na yon, naiintindihan niya kung bakit. Ayos ng lahat, tara na. Ani ng kanyang ama sa driver ng tricycle. Man, para siyang tinamaan ng kidlat. Nang marinig ang boses na iyon, mula sa kinaupuan niya ay kaagad siyang umayos ng upo at tumingin siya sa labas. Tara na. Ani ng kanyang ama na tila ayaw siyang bigyan ng tsansa upang makita ang taong tumawag ng pangalan niya. Sige na, umalis na tayo. Segundo ng kanyang ina. Ma. Gulat na binalingan niya ang ina. Hanggang sa tumakbo na nga ang tricycle. Nakikita niya sa side mirror si Sasa. Kahit na malaki nang naging kasalanan niya rito, ay heto pa rin ang babae at gusto siyang makita sa huling pagkakataon. Sumunod si Sasa sa tricycle. Ilang beses siyang umiling at sinubsob ang mukha sa bag na dala upang di makitang eksena na iyon. Man! Sigaw ni Sasa sa malayo habang umiiyak. Naririnig niya ang mga hagulhol ng babae. Nakasuot ito ng itim na dress. Kagagaling pa nito sa libing ng ama. Tapos ito siya at tinatalikuran ang babae. Aalis siya habang nasa ganong sitwasyon si Sasa. Itigil niyo itong sasakyan. Galit na sabi niya. Man. Sita sa kanya ng ina. Hindi nakinig ang driver dahil inutusan nito ng ama na huwag huminto. Kung ayaw niyong tumalon ako rito, bas itigil niyo ito. Sa pagkakataong ito ay seryosong-seryoso ang boses niya. Gagawin niya iyon, hindi siya nagbibiro. Kaya walang nagawa ang driver kundi sundin ang gusto niya. Agad siyang lumabas at tinakbo ang pagitan nila ni Sasa. Nakasquat ang babae at umiiyak. Nang matanaw siya nitong palapitay, kagad itong tumayo ng maayos. At bakas ang pagkamangha sa luha ang mga mata. Siya mismong yumakap dito. Isang mainit at mahigpit na yakap. Saan ka pupunta? Kakausapin ko si mami na huwag kayong paalisin. Basta huwag mo akong iwan. Anito habang humihikbi. Umiling siya. Kailangan ko itong gawin. Kailangan namin itong gawin, Sasa. Mas lalong humagulhol si Sasa. Baka may masira pa kapag pinagpatuloy nila ito. Walang magandang naidulot ang lahat ng unang ginawa niya. At mas malala pa iyon kapag nagmatigas sila. Humiwalay siya ng yakap sa babae at pinahid ang mga luha niya. Paglaki ko, hahanapin kita. Pangako yan, Sasa. Mas lalong bumusang maluwa sa mga mata ni Sasa. Matagal pa yon. Anito habang umiiyak. Panay ang pahid niya sa luha nito. Umiiyak na rin siya. Kahit pigilan niya ay bumubuhos pa rin. Iyon ang huling yakap niya sa babae. Dahil nung umalis siya, ay hindi niya na nakita pa si Sasa. Ayon sa nalaman niya ay na-depress ang mami ni Sasa at nagpakamatay kung kaya't inilipat ang pangangalaga dito sa tiyahin nito. Bumalik siya sa lugar na iyon nang paulit-ulit umaasa siyang babalik ang babae, ngunit wala na ito. Tuluyan na itong lumayo at mukhang imposible na ring mahanap. Nagbagong dating lugar na kinalakihan niya. Nag-aral siya sa isang hindi kilalang kolehiyo sa bayan
na nilipatan nila ng pamilya niya. Related sa business ang kinuha niya. Madalas siyang part-timer sa mga fast food. Maliban sa pag-aaral, ay nag-iipon din siya para sa binabalak niyang negosyo. Uy! Yung ilong mo! Puna ng kasama niya sa trabaho. Nang tingnan niya sa screen ng phone niya, ay nakita niyang dumudugo ang ilong niya. Kapag nasosobra na siya sa pagtatrabaho, ay nangyayari yan sa kanya. Mabilis naman na kumuha ng tissue ang dalawang babae sa tabi. Salamat. Aniya sa mga to na kaagad na nag-blush. Take care of yourself naman. Malambing na sabi ng babaeng katrabaho niya sa fast food. Ngumiti lang siya, tapos biglang namulang babae. Nagpatuloy siya sa trabaho niya kalaunan. Dahil pagkatapos ng trabaho niya, mag-aaral naman siya. Hindi siya tulad ng ibang estudyante sa college na may laptop. Siya nagtitiis lang sa mga computer sa lab, tapos minsan nakikihiram. Maraming nagpapahiram sa kanya. Nagpapasalamat siya sa itsura niya at nagkaka-benefit siya roon. Nang matapos siya sa college, ay nagpatuloy siya sa pagtatrabaho sa labas. Didagdagan niya pa ang trabaho upang mas lumaki ang ipon. Maliban sa pag-iipon ay pinapadala niya rin ang mga magulang. Matatandaan ng mga ito at hindi niya hayaan pang magtrabaho ang ama para makakain ng mga ito. Nalaman niya na binabenta ang palaisdaan ni Sasa. Na-excite siya, akala niya uuwi ang babae. Ngunit hindi yun nangyari. Ibang taong nagbentas ng palaisdaan. Sakto at malaki-laki ng ipon niya kaya't siyang bumili ng palaisdaan. Palubog na ang negosyong iyon, ngunit umaasa siyang may sasalba niya ang palaisdaan. Alam mo naman na palubog ng palaisdaan niyan. Kaya bakit binili mo pa? Parang tinapon mo lang din ang ilang taon mong ipon dahil dyan. Sinasabi ko sa iyo, man. Talagang hindi maganda para sa iyo ang babaeng iyon. Tingnan mo ang ginagawa mo. Nagbubunga nga ang kanyang ama sa phone nang makausap niya ito. Nabalitaan nito ang ginawa niya kaya't galit na naman ito. Habang pinapatakbo niya ang palaisdaan ay nagtatrabaho pa rin siya. Noong una ay talagang nahirapan siya. Duman siya sa putong halos ayaw niya nang kumain dahil gusto niyang i-priority ang palaisdaan. Ngunit sa kalaunan ay nagbunga naman ng maganda ang pagsasakripisyo niya. Muling bumalik ang sigla sa palaisdaan. Nagkaroon siya ng mga buyers at buwan-buwan na yung nadadagdagan. Nagamit niya ang kursong pinili niya sa college. Na-manage niya ng maayos ang palaisdaan kahit wala siyang kasama. Walang ibang nag-invest doon kundi siya. Nakita ng kanyang ama ang bunga ng pagsisikap niya. Napagtanto nitong nagkamali ito sa sinabi nito. Dahil ito, at palaki na ng palaki ang palaisdaan niya. Umabot sa puntong bumili ulit siya ng ibang palaisdaan hanggang sa nagawa niyang kumuha ng mga trabahante niya. Mas naging malakas pa ang negosyo niya at hindi siya nanatili sa negosyong iyon. Sumubok siya ng iba hanggang sa umabot sa puntong nakabili siya ng maliit na villa na ginawa niyang mini resort. Dahil sa pagsisikap niya kasama ng maayos na strategies niya, nag-boom ang lahat ng negosyong sinubukan niya. Until binili niyang isang isla malapit sa lugar ni Sasa noon, sa lugar kung saan sila nagsimula at nagtapos. Hinanap niyang babae, taon-taon siyang nag-hire ng tao upang hanapin si Sasa. Gusto niyang matunton ang kinaroroonan nito hanggang sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang babaeng nag-apply na personal maid niya sa isla na nagngangalang Samsa na nakatagpo sa kanya. Ang babaeng hindi niya inaasang siya biglang darating kung kailan nawalan siya ng pag-asa. 29 days with this girl. Bukas ang ika-30 nito sa isla at iyon ang huling araw. Sana nga'y may 31 pa sa kalendaryo upang may rason pa itong manatili ng kahit konti. Pinagmusta niya ito habang nakaupo sa lounge sa labas. Kinugulo ng hangin ang buhok nito habang nakaupo roon. Napapansin niyang paborito nitong tambayan ang dalampasigan habang nakaupo sa mga upuan roon. Matapos siyang makita ang mga guhit nito sa buhangin, ay tila may kirot sa puso niya sa tuwing tatanawin niya ito mula sa malayo. Ikaw nag-aba si Sasa? Bulong niya sa hangin. Hindi niya na nasundan ang mga nangyari sa buhay ng babae matapos nilang magkahiwalay. Wala siyang access at hindi rin madali ang naging buhay niya noon.
bago niya marating ang tuktok. Ngayon lang siya nabigyan ng pagkakataong hanapin ang kababata matapos ang ilang taon. Natitiyak niyang hindi niya ito makikilala ngayon. Ngunit natitiyak niyang mas gumanda ang babae. Ilan kayang naging boyfriend nito? O nagka-boyfriend man lang ba ito? Iniisip niyang mas mabuting wala itong naging boyfriend. O baka may asawa na ito ngayon. Nasasaktan siya sa tuwing papasok sa isipan ang ideyang iyon. Nagtatype siya ng proposal para kay Samsa. Gusto niyang makipag-usap dito tungkol sa kontrata nito. Balak niyang makiusap sa babae na i-extend pa ang pananatili nito sa isla kasama siya. Ngunit kaagad niya rin na binura ang tinype niya. Pakiramdam niya ay hindi magandang gawin iyon. Deserve naman itong makauwi sa pamilya nito pagkatapos ng nakakabangungot itong buhay sa isla na iyon kasama siya. Ilang saglit ay pumasok si Miss Tongkatso. Ngumiti siya rito. Ang babae nasa edad 50. Matagal na ito sa kanya at tinuturing niya na itong pangalawang ina. Ito ang nag-aasikaso sa lahat ng kailangan niya. Tapat ito sa trabaho at kapamilya na rin ang turing sa kanya. Naghanda na si Miss Samsa. Titingnan niyo po ba ang mga gamit niya bago natin siya paalisin bukas? Anito? Bumuntong hininga siya. Siguro'y alisin na natin ang role na iyon, Miss Tongkatso. Huwag na natin pakialaman pa ang mga bags nila kapag aalis sila sa isla. Tumango ang babae. Kung ngayon pong gusto nyo, masusunod po. Gumiti siya at binalik ang mga mata sa ginagawa. Bumuntong hininga siya. Mukhang hindi niya mapipigilan ang babae bukas. Tumingin siya sa labas at natanaw muli ang babae na nakahiga sa lounge. Tumingala si Samsa. Tinatangay ng malakas na hangin. Mula sa chopper ang kanyang buhok. Mahigpit ang hawak niya sa kanyang malaking traveling bag. Kahit pa paano'y mamimiss niya ang isla. Hindi siya nabagot o ano, sa halipay. Nagustuhan niyang kapayapaan doon. Sa huling pagkakataon ay pinagmasdan niyang paligid. Ang asal na karagatan at ang puting buhangin, ang payapang kalangitan, at malumanay na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Lahat ng magandang bagay na nakikita ng kanyang mga mata ay tatalikuran niya na at hindi siya makapaniwala. Hanggang sa napansin niya ang pares ng matang nakatingin sa kanya, si Mr. Hernan Claveria. Ngumiti siya at lumapit dito. Kinuha niyang kwintas na ginawa niya kahapon. Kabebeng pendant niyon. Sa ganung paraan niya man lang maipakita ang pasasalamat niya rito. Salamat po sa pagtanggap niyo sa akin at sa pagligtas niyo sa buhay ko, Mr. Claveria. Ipinakita niya rito ang kwintas na gawa niya. Natigilan ito matapos makita ang kwintas na bigay niya. Pakiramdam niya tuloy ay masyadong cheap ang bigay niya kaya't nagulat ito. Pasensya na kung ito lang ibibigay ko. Kung ayaw niyo, ayos lang po. Hindi rin naman kasi ito kamahalan. Natigilan siya nang pigilan nito ang kamay niya sa akmang pagbawi niya sa kwintas na bigay niya. No, it's fine. Hand me that. Anito tapos tinuro ang kwintas. Nagulat siya, akala niya ay hindi nito nagustuhan ang bigay niya. Napangiti siya at binigay sa lalaking kwintas. Tsaka siya nagbaw upang ipakita ang pasasalamat at respeto. Tsaka siya umalis sa tuluyan nang pumasok sa chopper. Maayos siyang nagstay sa isla. At kahit pa paano'y nakapagpahinga siya mula sa masungit niyang amo sa syudad. Naisip niyang baka manibago siya. Oras na nakabalik siya sa dating trabaho. Nang magsimula ng umangat ang sasakyang panghimpapawiday, kumaway siya sa mga ito. Napansin niyang panlalambot sa mga mata ni Herman habang nakatitig sa kanya habang unti-unti siyang nilalayo ng sasakyan mula rito. Natigilan siya nang magbalik sa alaala ang mga mata ng taong importante sa kanya 19 years ago. Ganun din ang emosyon na bumalati sa mga mata ng taong iyon bago siya nito iniwan at hindi na nagpakita pa. Paglaki ko, hahanapin kita. Pangako iyan, Sasa. Umalingangaw ang salitang iyon sa isipan niya. Inalis niyang tingin kay Herman at bumuntong hininga. Naramdaman niya ang sakit at sikip sa dibdib niya. Matagal na yun kaya bakit siya naapektuhan pa rin hanggang ngayon?
Binalik niyang tingin sa isla nang mapansin niyang malayo na siya rito. Unti-unti itong lumiit sa paningin niya at habang lumiliit iyon ay tila pasikip naman ng pasikip ang kanyang dibdib. Ganito kayang naramdaman mo nung iniwan mo ako? Nasaktan ka rin ba noong makita mo akong palayo ng palayo sa paningin mo? Aniya, naani mo kausap niya si Manman. Sumilay ang mapait na ngiti sa labi niya. Hindi niya inaasang magbibigay ng malalim na sugat ang pag-ibig sa batang puso niya. Batang pag-ibig, madaling maglaho at magbago, madaling kalimutan, kaya lang kasinungalingan lang ang lahat ng iyon. Dahil hanggang ngayon apektado pa rin siya. Iyon ang dahilan kung bakit wala pa siyang boyfriend hanggang ngayon. Dahil nakakulong pa rin siya sa nakaraan. Dahil mahal niya si Manman, 18 years old na siya nang ma-realize niyang mahal niya pala talaga ito. Na hindi lang simpleng pangungulila ang nararamdaman niya rito. Parang ang hirap lang paniwalaan na ganito pala siya magmahal. Dumiretso siya sa inuupahan niyang bahay. Maingay na ulit ang paligid. May wifi siya kasi may signal. Nakapag-update siya ulit sa social media accounts niya. Nakapanood ulit siya ng mga nakakatawang videos sa YouTube. Kaya lang, hindi maalis isipan niyang hitsura ni Herman. Saglit siyang titigil sa panonood at tutunganga sa kisame. Habang hinahayaan ang sariling balikan ng huling segundo, palayo siya kay Herman. Sa kanya napagtantong tila may kakaiba sa mga matang iyon. Nabulabog lang ang pagmumuni-muni niya nang biglang nag-ring ang phone niya. Nakita ko sa post mo. Nakarating ka na palang ingrata ka. Napakurap-kurap siya. Tsaka niya tiningnan ang screen ng phone niya. At doon niya napagtantong si Deandra pala ang kausap niya. Saka lang siya nagbalik sa realidad na nakarating na siya. At balik na naman siya sa maingay at magulong bundok kasamang maldita niyang amo. Pumunta ka agad dito sa bahay. Lagot ka sa akin ngayon. Within 30 minutes dapat makarating ka kaagad dito. Anito tsaka binaba ang tawag. Teka, hello? Hello, Miss Deandra. Patay na talaga ang tawag. Napakamot siya sa batok at iritadong umalis siya dala-dalang pitakan niya. Samantala, nasa tawag si Herman nang pumasok ang kanyang assistant. Tumango siya kay Miss Tungkacho nang makitang dala nito ang paborito niyang black coffee. Kumusta ang pinapahanap ko sa inyo? Aniya sa katawag. Actually, may lead na kami sir. Sa tagal ng panahon ay natagpuan na rin namin. Mahirap siyang hagilapin. Tumango-tango siya at nagbitiw ng malalim na paghinga. Sa wakas ay nakaramdam siya ng kaginhawaan. Ilang beses silang na-mislead. Umabot sa puntong nawalan na siya ng pag-asa. Isasend namin ng information. Pakitingnan na lang. Nagtungo siya sa laptop niya at binuksan iyon. Nakita niyang bagong dating na email. Binuksan niya iyon at bumulaga sa kanyang pamilyar na mukha ng babae na nasa files. Siya po ang hinahanap niyo. Iyong Sasa po. Ilang beses kaming nag-imbestiga pero sa huli, sa kanya kami bumabalik. Siya pong babaeng hinahanap niyo. Anito sa kabilang linya, natulala na lamang siya. Parang naglaw lahat ng lakas sa katawan niya nang matitigan ng itsura ng babae na pinadala ng private investigator. Sir? Untag ng kausap niya. Saka lang siya natauhan. Thank you. Sige, titingnan ko pang ibang files. Nangingindig ang kamay niya na binabaan niya ang phone. Nagbitiw siya ng malalim na paghinga at parang mahulog ang luha sa mga mata niya. Si Samsa at si Sasa ay iisa. Ang babaeng isang buwan niyang nakasama sa isla at ang babaeng hinahanap niya ay isang tao lang. Hindi mo tinapos ang kontrata mo sa akin tapos umalis ka. Kaya bayaran mo ako doon. Umalingaw sa isipan ni Samsa ang salitang iyon ni Deandra. Iyak ito ng iyak nang makita siya. Galit na galit ito nang sabihing magbabayad siya sa damage. Hindi niya natapos ang usapan nila dahil napadpad siya sa private island nang hindi niya sinasadya. Kahit ilang beses siyang nag-explain ay ayaw makinig ng babae. Kita niyang pagkabagsak ng katawan ni Deandra. Kita sa mukha ang matinding pagod at stress. Kaya isang gabi ay
Hindi niya napigilan at sinundan ang babae. Hanggang dinala siya ng mga paa sa isang ospital. Pumasok si Deandra roon kaya't nagtataka na sumunod siya. Hanggang sa huli, nakita niya itong kasamang nakahigang ina sa hospital bed. "Hey mom, I'm here. I'm so sorry kung natagalan ako. Busy lang talaga sa mga gigs." Anito si ina habang nakapikit ang mga mata nito at may oxygen sa bibig. Comatose ang ina nito na sa pagkakatanda niya ay masigla pa noong huli niyang nakita. Hindi niya inaasahang ganito ang sitwasyon ni Deandra ngayon. Si Samson lang ang alam kong genuine sa akin. Tapos biglang nawala siya. Kasi sabi niya, aksidente siyang nakasakay sa ibang chopper. Now what? I missed her. Kahit parati ko siyang binubungungaan, nanatili pa rin siya sa tabi ko. She's like a sister to me, mom. Natigilan siya sa susunod na sinabi ni Deandra sa mama nitong comatose. Masakit sa akin na paalisin siya, pero narealize kong hindi dapat ako dumepende sa kanya. Iyon na lang ang paraan ko para mapaalis siya. Kailangan ko siyang takutin para layuan lang ako. Imagine that? Kaya ang hirap niyang bitawan. Humagulo lang babae. Natulala siya nang sumandal siya sa dingding. Ito ang pinaka hindi niya inaasahan sa lahat. Ilang taon na siyang personal maid ni Deandra. Tapos ngayon niya lang nalaman ang totoong nararamdaman nito para sa kanya. Masyadong maldita na animo. Hindi matitibag ngunit sa loob-loob ay may pusong mamon ang babae. I need to let her go. Kasi pagkatapos nito, oras na iwan mo ako. Hindi ko na rin alam kung saan ako tutungo. Ayokong idamay si Sam sa mami. Patuloy nito. Tumulo ang luha niya at nagmamadaling umalis. Akala niya wala siyang halaga rito. Ngunit pagkatapos ng narinig niya ay tila nagbago ang pananaw niya sa babae. Nung pagmalupitan siya ng tita niya sa mother side, ay ang pamilya ni Deandra ang kumukup sa kanya hanggang sa ginawa siyang personal maid ni Deandra. Mula sa bahay Marangya ay bumagsak siya tapos bugpakamatay ang mami niya. Napunta siya sa pangangalaga ng kanyang tita na mukhang pera. Tapos maibenta ang lahat ng ari-arian nila. Ay binaliwala niya siya at ilang beses siyang pinagtrabaho upang may makain sila. Wala siyang choice. Ito lang ang taong nagpresentang kumukup sa kanya. Marami siyang kapamilya sa father side niya, ngunit walang may gustong kupkupin siya. Ngunit hindi rin naman magandang naging buhay niya sa tita niya dahilan para lumayas siya at nagpag-alagala hanggang sa kupkupin siya ng mabait na ina ni Deandra. Naging katulong siya ni Deandra, pinag-aral siya at binihisan ng ina nito. Nakatapos siya ng high school pero hindi siya nagpatuloy sa college. Malaki ang naging utang na loob niya sa babae at sa ina nito. Kaya kahit maldita at parati siyang iniinsulto ng babae, ay hindi niya pa rin ito magawang iwan. Kaya nga sa mismong photoshoot nito, ay sumulpot pa rin siya, dala-dala ang mga gamit na kailangan dalhin. Nakita niya kung paano nagulat si Deandra nang makita siya nito sa mismong studio. Ilang saglit ay napalitan ng iritasyon ang gulat sa mga mata ni Deandra. Tinapos nitong huling shoot bago siya nilapitan. Anong ginagawa mo rito? Di ba tinanggal na kita? Imbis na nagpakita ka rito, di sana nagsimula ka na mag-ipon para mabayaran mo ako. Hindi ka tumupad sa usapan. Pagbubunganga ni Deandra sa dressing room. Magbihis ka na. Ito ang susunod mong isusuot, di ba? Itataboy ko ito rito. Hindi niya pinakinggan ang mga pinagsasabi nito, bagkusay. Iniba niyang usapan. Kaya lang nainis si Deandra sa ginagawa niya. Kaya bigla na lang itong tinapon ang madamit na dala niya. Umalis ka na dito. Hindi kita kailangan. Nakikinig ka ba sa akin? Uulitin ko. Hindi kita kailangan. Bulyaw nito sa kanya. Akmang sasambalin siya ng babae ngunit isang kamay ang pumigil sa kamay ni Deandra. Hindi dumapo ang palad nito sa mukha niya at nagulat siya sa dahilan iyon. Napalingon siya sa lalaking sumulpot at may matalim na tinging ipinukol kay Deandra. Don't you dare. Anito sa malalim na boses. Tapos ay hinawakan nito ang braso niya upang hilain.
Kasama niya itong umalis sa lugar na iyon at napapatingin sa kanila ang mataong nakakita. Hindi pa rin nag-sink in sa isipan niya ang nangyari at ang pagsulpot ni Herman sa mismong studio. Huli na nang matagpuan niya ang sarili sa kotse nito at saka lang siya nag-react. Kailangan kong balikan si. Akmang bubuksan niyang pinto pero sinarado nito ulit. Hindi mo kasi naiintindihan. Aniya sa iritadong boses. Anong hindi ko maintindihan? Nakita kong sasaktan ka niya, kaya hindi ka dapat bumalik doon. Ano ito na may kaseryosohan? Hindi mo alam ang nangyayari. Tsaka bakit ba nandito ka? Anong kailangan mo? Tapos ng trabaho ko sa'yo. Kaya anong ginagawa mo rito? Nanghina siya at napahilamos gamit ang palad sa mukha. Gusto kong malaman. Gusto kong intindihan ang lahat. Natigilan siya sa sunod na sinabi nito. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya inasanang pagsulpot nito roon. Tapos ito, at gusto siya nitong intindihin. Bakit? Wala sa sariling tanong niya. Kasi gusto kong maintindihan ang lahat ng tungkol sa'yo. Anito sa malumanay na boses. Bakit? Aniya sa minang boses. Gusto kong maging parte ulit ng buhay mo, Sasa. Para siyang naistatwa sa sunod na narinig niya. Nandun ang sakit, ang pangungulila, pagmamakaawa at pagmamahal. Lahat ng iyon ay nakita niya lahat sa mga mata nito. Kaya tagal niyang nakapag-react. Kaya tagal nag-sink in sa utak niya ang mga nalaman. Kasi sobrang bilis niyon. At hindi niya na masundan pa. Bakit kailangan mong magpakita sa akin? Tsaka, kano-ano ka ba ni Samsa? Baka sa iritasyon sa mukha ni Deandra, Arsenal, nang sabihin iyon. Kalmado si Herman habang harap ito at pasaglit-saglit ang pagsimsim ng kape mula sa tasa. Kinuha niyang folder mula sa bag niyang dala, sabay lapag sa harapan ng babae. 100,000. Kaya nang hinihingi mo kay Samsa. Hindi alam ni Samsa na nagkita tayo. Sa katunayan ay, hindi niya kasalanan na hindi niya natapos ang kasunduan na nakalagay sa kontrata niya sa'yo. Kaya wala siyang dapat na pananagutan sa'yo. Pero para sa ikatatahimik ng buhay niyong pareho, ay ako na mismo ang bubabayad ng sinasabi mong utang ni Samsa sa'yo. Aniya habang nakakunot ang noo ng kaharap niyang babae. Ilang saglit ay tumulang luha mula sa mga mata ng babae, ngunit nanatili pa rin ang galit sa mga mata nito. Kinakaawaan mo ako? Ano sinabi ni Samsa sa'yo para gawin mo to? Anito sa matigas na boses. Hindi niya na kailangang sabihin sa akin ang lahat. Private investigator ako para alamin ang nangyayari sa buhay mo. Walang kinalaman si Samsa rito. Kahit ganun ang ginawa mo sa kanya, ay pinapahalaga niya pa rin ang pride mo. Hindi niya pinagkalat ang tungkol sa kobatos mong ina. Aniya sa seryosong tono. Nagtagis ang bagang ng babae. Kita niyang dumating ang pait at sakit sa mga mata nito. Ilang saglit ay tumayo siya. Tinalikuran na ito kaya lang bigla itong nagsalita. Kumusta si Samsa? Nasaan siya ngayon? Anito sa nanginginig na boses. Napangiti siya nang bumaling siya sa babae. Nasa buter ko siya. Malayo sa mga taong aabusuin ang kabaitan niya. Malayo sa mga taong hindi deserve ang kabutihan niya. Aniya bagamat nakangiti ay, may talim naman ang katagang binitawan. Napalunok si Deandra at agad nag-iwas ang tingin. Kung ganun ay, mabuti. At least kahit papaano'y, alam kong nasa maayos na siyang kalagayan ngayon. Saka siya nagpatuloy sa pag-alis. Pumaradang makintab na sasakyan sa harapan niya. Mabilis na nakababa ang kanyang driver upang pabuksan siya ng pinto. Pagpasok niya ay tinignan niya ang relo sa kanyang bisig. Bumalik na tayo sa isla. Aniya sa driver niya tapos ay inasibad na nito ang sasakyan. Sumakay sila sa chopper tungo roon. Habang nasa himpapawid ay nasa isipan niya ang babaeng kanina niya pag gustong makita. Paglapag ng chopper sa helipad ay kaagad na gumala ang paningin niya sa paligid. Pinasay niya ang case niya sa tauhan
at mabilis ang lakad na bumaba ng platform upang hagilapin ang mukha ng babaeng gusto niyang makita. Sir, nasa dalampasigan po siya. Imporma sa kanya ng tauhan niya. Tumango siya at nagpasalamat bago siya dumiretso roon. Nakita niya sina Miss Tungkatso at Manong Pilasyo na magkausap sa may hardin. Sumaludo si Manong Pilasyo nang mapansin siya. Ngumiti siya at tumango sa mga ito. Tsaka pinagpatuloy niya ang mabilis na lakad tungo sa likod na diretso sa babayin sa likod ng mansyon. Alam niya kung saan niya makikita ang babae, kaya dire-diretso ang kanyang lakad. Nalapit na siya sa kinaroroonan nito nang marinig niya ang mga tawa nito. Tawa pa lang nito ay tila nawawala ng pagod niya. Isang linggo siya sa trabaho, tapos ngayon lang siya nakauwi sa isla. Natigilan siya ng matanaw ito sa unahan. Takipaghabulan nito sa aso na kulay puti. Kinatangay ng aso ang sombrero ng dalaga. Nakasuot ng kulay puti na dami si Samsa habang nakalugay ang kulot na buhok na hindi nito naisipang gupitin simula noong sinama niya ito sa isla para itong diwata sa karagatan. Ang tawa nito ang paborito niyang musika. Ang mga galaw nito ay paborito niyang sayaw. Ang ngiti sa labi nito ang paborito niyang larawan. Patuloy ito sa paghabol sa aso hanggang sa napansin siya nito. Namilog ang mga mata nito at walang pag-aatubili na tumakbo patungo sa kanya. Man! Masayang tawag nito sa kanya. Hindi pa man siya nakakaisang hakbang ay nagawa na nitong makalapit sa kanya at kaagad siyang niyakap. Niyakap niya ito ng mahigpit dahilan para hindi sinasadyang mabuhat niya ito. At matamis ang amoy ng shampoo na gamit ito at ang amoy baby powder sa katawan nito ang sumalubong sa kanya. Mas lalo lamang siyang nanggigigil. Nandito ka na. Masayang sambit ulit ito. Ilang saglit ang dumaan bago ito humiwalay sa kanya at tinitigan siya sa mga mata. Nakita niyang mga luha nito sa mga mata. Nakaramdam siya ng pag-aalala. Sa tuwing umuwi siya matapos ang ilang araw ay naiyak ito kapag nagkikita sila ng ganito. Yes, I'm here. Please don't care, baby. Aniya at pinahid ang luha sa mga mata. Namimiss kita. Anito sa malambing na boses. Napangiti siya. Sa tuwing sasabihin niya yun ay biglang magwawala ang puso niya at mararamdaman niya ang libu-libong kiliti sa tiyan niya. Doon na lang tayo sa kondo ko. Huwag ka na muna magstay rito sa isla para parati mo akong makasama. Aniya, bumusangot ito. Mas gusto ko rito. Natawa siya. Sabi na nga ba, at hindi nito ipagpapalit ang isla. Ilang beses siya nang sinubukan pero ayaw nitong sumama sa kanya sa syudad. Hinalikan niya ito sa labi bago hinalikan sa noo. Oo na. Ikaw ang masusunod, mahal na Reyna. Natawa ito tapos ay magkasama silang naglakad sa tabing dagat. Sino ba naman kasi ang aalis sa ganitong kapayapang lugar? Puti ang buhangin, tahimik at kalmado. Minsan naiinggit na rin siya sa babae. Kaya lang kailangan niyang magsumikap para maibigay niyang lahat ng bagay na hindi niya kayang ibigay noon kay Samsa. Nasa punto na siya ng buhay niya na alipin sa pag-ibig niya kay Samsa. Kapag sinabi niyang gusto nitong bilhin ang buong Pilipinas, tiyak niyang hindi mag-aatubili ang baliw na version niya. Na pag-ipunan iyon, maibigay niya lang ang lahat ng gustuhin nito. Mula noon hanggang ngayon, si Samsang nag-iisang perlas ng buhay niya. Mahirap kunin ngunit worth it naman. Ang 19 years na pagkakalayo nila ay pupunan niya araw-araw hanggang sa mabura ang pait ng kanilang nakaraan. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.